Mr. Silent Channel. Kabanata 471 hanggang 480. Panunukso, Bahagi 1. Laging iniisip ni Lucifer na ang SSS ang may pinakamataas na pagpapahalaga sa mga pambihirang taong ito. Ngunit nalaman niyang mali siya, at napakamali. Dahil noong nagkaroon siya ng ganitong ideya, inisip pa rin niya ang problema mula sa pananaw ng tao. Ngunit malinaw na humiwalay na si Hong Dali sa kategorya ng tao. Siguro ang taong ito ay hindi dapat tumingin sa kanya mula sa isang pananaw ng tao sa lahat. Dahil sa itaas lamang ng pagsusuri ni Hong Dali, malinaw na nakasulat ang sumusunod na linya. Komprehensibong pagsusuri ni Hong Dali. Mayroon ding linya ng maliliit na salita, pagkatapos nito, hindi mo alam kung saan magkakabisa ang kanyang swerte. Ito ay isang problema na hindi kailanman maipaliwanag ng agham. Positibong infinity. Ang pangkalahatang pagsusuri ni Lin Chuyin ay antas ng SS, at ang pangkalahatang pagsusuri ni Zerg Queen Zhang Yi ay antas ng SSS. Masasabing hindi tao ang dalawang ito. Ngunit ang komprehensibong pagsusuri ng Hong Dali na ito ay talagang positibong infinity. Ibig sabihin, walang katapusan din ang kahalagahan ng bansa sa kanya. Natakot si Lucifer sa kanyang nakita, at bumulong-bulong, ang swerte ng lalaking ito ay tila mas mabuti kaysa sa inaakala ko. Binasa niya muli ang impormasyon mula sa simula hanggang sa wakas, at sa wakas ay dumating sa conclusion, ang aking kalaban ay isang walang talo na tanga. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip tungkol dito, sa wakas ay nakarating si Lucifer sa isang conclusion, okay, sa pangkalahatan, ito ay medyo kawili-wili ngayon. Anong uri ng mga bagay ang ginagawa ni Hong Dali? Well, ngayon, dapat kong makita kung saan napunta ang aking sumpa. Agad na sinimula ni Lucifer na basahin ang iba pang impormasyon ni Hong Dali. Hindi nagtagal, nakita niya ang kanyang hinahanap. Kamakailan, 4 sa mga sumpa ng tadhana ng Angel of Doom Saint Iverson ay nauugnay kay Hong Dali. Ang isa, Bean, ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Bean, isang ordinaryong miyembro ng Sand Eagle Organization na may range shooting index na A-dagdag, codename ROM. 2, isang Japanese sniper ang napatay ng isang paso na nahulog mula sa langit. Pangatlo, isang Japanese sniper ang nahulog sa imburnal at nalunod. Malungkot na balita, espekulasyon na isang ninja mula sa Fuchun Zaibatsu. 4. Ang Japanese ninja killer ay kalaunan ay nakulong sa kulungan ng Tianjin City dahil sa mabibigat na krimen dahil sa sunod-sunod na mga trahedya. Siya ay espekulasyon na isang ninja mula sa Fuchun Zaibatsu. 5. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging reaksyon. Kailangan nating patuloy na mag-obserba. Matapos basahin ang mga mensahe sa itaas, hinawakan ni Lucifer ang kanyang baba at bamulong, bueno, ang unang namatay ay ako na nag-post sa Weibo na gusto ko. Si Hong Dali ay naaksidente sa sasakyan. Ang pangalawa ay nahulog siya sa isang napakalalim na kalaliman. Ang pangatlo ay gusto niyang magdusa ng husto. Nahulog sa bangin at pagdurusa, hindi dapat na aninag ni Dali ang sakit, kaya hindi dapat na aninag ni Hong ang sakit sa kanyang ulo. Nahulog mula sa langit, sinabi ko noon na magiging mas mabangis ang malas, at hindi nag-react si Hong Dali. Sa pag-iisip nito, nagpatuloy si Lucifer sa paghahanap ng higit pang mga lihim. Hindi nagtagal ay may natuklasan siyang kakaiba. Sa ilalim ng bundok Tianjin, isang malaking halaga ng petrified wood, isang metal meteorite, at isang malaking lugar ng masasarap na power beans ang natagpuan. Kulayan ang power beans. 2 beses na bumulong-bulong si Lucifer, at biglang tumawa, nagpakita kasama ng mga alien meteorites. Oo, natuklasan ba ito ni Hong Dali? Sa ilalim ng bundok Tianjin, kaya may epekto pa rin ang aking sumpa. Nahulog nga si Hong Dali, ngunit maswerte siyang hindi namatay. Ngayong natuklasan na ang mga nauna, ang huli ay naiwan. Saglit na nag-isip si Lucifer at tumawa, kung mailipat ni Hong Dali ang aking sumpa sa kanyang mga kaaway, kung gayon ang huli ay dapat nakatulad. Kaya, habang sinasabi niya ito, isinara niya ang koneksyon sa database ng mga confidential na file ng Kaharian ng Langit, at pagkatapos ay nagsimulang atakihin ang mga confidential na file ng Japan. Di nagtagal, natuklasan ni Lucifer ang pinakabagong balita tungkol sa Fuchun Zaibatsu. Ilang araw ang nakalipas, ang young master ng Fuchun Zaibatsu, si Gomoto Hikaru, ay sinira ang isang hindi masabi na bahagi dahil sa ilang mga espesyal na dahilan. Nang makita niya ito, agad na natawa si Lucifer sa balitang ito, haha, parang walang mali sa ngayon. Nakakaawa ang wubangguang na ito. Oops, medyo nahihiya ako. Ngayong alam ko na ang lahat, hinaplos ni Lucifer ang kanyang baba at naisip, sa kasalukuyan, ang aking malas na sumpa ay dapat na mas mababa ng bahagya kaysa sa sobrang swerte ni Hong Dali. Ang sobrang swerte ni Hong Dali ay umabot na sa antas ng paglilipat ng sakuna. Ang aking malas na sumpa ito ay ililipat sa kanyang mga kaaway, ngunit kung ang aking malas ay mas malakas, ito ay maaaring siya na mismo ang magdadala nito. Gayunpaman, dahil sa ilang mga bagay ay makikita niya ang mga magagandang bagay. Ng Kaharian ng Langit, kung may nakaligtas sa isang sakuna, siya ay pagpapalain sa ibang pagkakataon. Tila ang Hong Dali ay talagang kawili-wili, puno ng walang katapusang hindi alam. Sa kasong ito, maaari rin akong gumawa ng isang bagay na kawili-wili.
Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon. Ngayong nakapagdesisyon na siya, maganda pa rin ang mood ni Lucifer. Pakiramdam niya ay naging isang panunokso siya ngayon, isang panunokso tulad ni Hong Dali. Kung tutusin, minsan masarap maging mang-aasar, at least masaya ka. Well, ano ang susunod kong gagawin? Sumandal si Lucifer sa kanyang upuan at tumingin sa screen ng computer, malinaw, ang mga ordinaryong maliliit na sumpa ay matutupad lamang sa mga kaaway ni Hong Dali, at napakaraming kaaway niya, kung hindi, paano kung lumikha ng isang Encyclopedia of Accidental Deaths? Magandang ideya iyon. Gusto ko ring malaman kung paano mamatay ang mga tao. Kung kukunin ko ito at i-publish ito para mag-alala tungkol sa aking buhay. Paano namamatay ang mga tao? Ito ay isang napaka-interesante na tanong. Ang Angel of Doom ay nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan ng sumpa at isang hacker na may IQ na kasing taas ng 180, ngunit hindi ito mahalaga. Kung titingnan natin ang kakanyahan sa pamamagitan ng kababalaghan, sa katunayan, sa kanyang kaibuturan, siya ay isang nakakatawang otako na mahilig maglaro. Kaya nang mabangga niya si Hong Dali, ang kanyang mga nakakatawang katangian ay tuluyang nawasak na buo na ito. Ang mga malapit sa pula ay pula at ang mga malapit sa tinta ay itim ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang ganitong uri ng mga tao. Bueno, tingnan natin kung ano ang ginagawa ni Hong Dali, tumawa si Lucifer at pumasok muli sa sistema ng pagsubaybay ng Chenwei Building. Hindi kalabisan na sabihin na hanggat ito ay isang konektadong computer, mayroong isang hindi na pagtatanggol na lungsod sa harap niya, at maaari siyang pumasok sa kahit anong gusto niya. Nakuha muli ang larawan ng Photon Force Laboratory sa ika-4 na palapag kung saan matatagpuan ang Hong Dali. Sa oras na ito, idinidirekta ni Hong Dali ang robotic arm dog sa kanyang harapan na tumakbo para kunin ang ice cream na gusto niyang kainin. Medyo kawili-wili ang robotic arm na ito, tumitig si Lucifer sa screen at ngumiti habang pinapanood, oy, parang nabigo ito. Aba, ito dapat ay isang computer program. Isang robot na kontrolado ng boses. Parang medyo high-tech ito. Tingnan ko ang programa. Kung ito ay laging nabigo, tiyak na may mali sa programa. Pumasok siya sa computer ni Lin Chuyin habang nagsasalita. Si Lin Chuyin, na maingat na nagde-debug sa mga setting ng programa, ay biglang nagsabi ng, pagkatapos ay tumingin sa kaliwa at kanan, pagkatapos ay lumikha ng isang bagong bagay sa screen, at pagkatapos ay nagsulat dito, Lucifer. Kakaibang sabihin, Lin matapos isulat ni Mikuyin ang mga salitang ito sa libro, may lumabas na linya ng maliliit na salita sa ibaba ng dokumento, hoy, ako ito. Hindi ko inaasahan na malalaman mo ito ng ganoon kabilis. Well, gusto mo akong makita para sa isang bagay. Lin Chuyin siya ay may tulad na walang malasakit na tono sa lahat, at si Lucifer ay walang pagbubukod. Hoy, honey, mukhang maganda ang lagay mo kamakailan. Inaalagaan ka ni Hong Dali. Tanong ni Lucifer. Oo, wala akong partikular na pagtutol sa kanya, sagot ni Lin Chuyin. Lucifer, naku. Nalulungkot talaga ako, mahal, hindi mo na ba ako mahal? Hindi mo na ba talaga ako mahal? Naku, mahal. Lin Chuyin, may sasabihin ako, abala ako, ang voice control system ni Dali ay umabot na sa huling yugto nito. Lucifer. Okay, alam ko na si Hong Dali lang, ang nakakatawang lalaki, ang makakasama mo, at buhay pa siya at sumisipa ngayon. Kung isumpa mo siya, papatayin kita. Lucifer, huwag kang masyadong kabahan, hindi effective ang sumpa ko sa pang-aasar na yan, kaya ngayon parang naging teaser ako syempre. Alam mo, since I'm here to come to you, I'm definitely not discussing with you such boring questions as who is the teaser. In fact, being a teaser is pretty good, at least I'm hear you right now, bakit ako? Lin Chuyin, ang iniisip ko lang ay kung si Dali ay nasa panganib at kung ang aking sinasaliksik ay magiging matagumpay. Lucifer, hindi ka ba natatakot na magseselos ako? Lin Chuyin, ano ang selos? Lucifer, okay, nakalimutan ko ang tungkol dito. Well, sa madaling salita, mayroong isang napakahalagang tagubilin sa iyong mga tagubilin sa programa na mali ang iyong isinulat. Sinabi niya ito at nagsulat ng isang napakakomplikadong pagtuturo sa dulo. Ang pagtuturo na ito ay isang pangkaraniwang pagtuturo sa mga tagubilin ng computer system, ngunit ang problema ay binago niya ang ilang maliliit na parameter ng pagtuturo na ito. Lin Chuyin, ang ibig mong sabihin ay gawing mas tumpak ang mga kalkulasyon ni Goben kapag tumutugon sa mga tagubilin. Tumpak sa 4 na decimal na lugar. Lucifer, syempre, ang intuition ng tao ay lubhang nakakatakot, halimbawa sinasabi na madali mong mahanap ang isang buhok na naiiba sa nakapaligid na buhok, ngunit ang mga robot ay hindi. Dapat silang tumpak na kalkulahin sa 4 o kahit 6 na decimal na lugar upang makamit ang mga simpleng aksyon na ginagawa natin nang walang ano ang problema. Lin Chuyin, well, okay, susubukan ko. Lucifer, okay, alam ko na bukod sa research, you spend your time hanging out with that funny guy Hong Dali. Aalis muna ako, remember to keep it secret ha, Goben. Lin Chuyin, bueno, Goben ang pangalang ibinigay ni Hong Dali sa sistemang ito. Lucifer, okay, ito ay isang magandang pangalan.
Sa oras na ito, nagtanong si Hongdali, Hatsuyin, ano ang ginagawa mo? Pakiramdam ko ay magtatagumpay si Goben sa lalong madaling panahon. Kabanata 472, Panunukso, Bahagi 2. Matapos pakinggan ang tanong ni Hongdali, sumagot si Lin Chuyin ng hindi nag-iisip, bueno, sinabi ni Lucifer na may kaunting problema sa aking mga tagubilin, at naitama ang mga ito. Lucifer. Napakalakas ng pangalang ito. Nanlaki ang mga mata ni Hongdali, parang pamilyar sa akin. Hindi ba siya ang maalamat na anghel ng kapahamakan na may kapangyarihan ng sumpa? Ikaw ba ang kausap niya? Halika, gusto ko rin itong makita. Sa oras na ito, nagtanong si Lucifer, Chuyin, kinakausap ka ni Hongdali. Direktang sumagot si Lin Chuyin, bueno, sinabi ni Dali na gusto kanyang makita. Si Lucifer ay walang magawa, okay, mukhang sinabi kong tawagan ka. Ang paglihim nito ay tila walang kabuluhan. Sa oras na ito, umupo si Hongdali sa tabi ni Miko at inabot ang kamay para mag-type sa notebook, gwapong lalaki, si Lucifer ba? Oops, idol. Narinig kong nagmura ka ng ganito at ganyan. Sasalot ka ng malas. Nakakatakot ang abilidad na ito. May sinumpa ka ba kamakailan? Tumingin si Lucifer sa screen kung saan siya nakaupo sa tabi ni Lin Chuyin, ngunit hindi man lang naiinis si Lin Chuyin, kaya napatawa na lang siya. Tinapik niya ang keyboard, paano ka makakaupo ng malapit sa Miko Yin ko? Nagtatakang tanong ni Hongdali, lagi naman tayong ganito. May mali ba? Sabi niya at sinabi kay Miko Yin, Hi Yin, how about a kiss? Well, anong ibig sabihin ng kiss? Tanong ni Lin Chuyin. Lumapit si Hongdali sa kanyang mukha at sinabing, iyon na. Ang taong ito ay nagsimula ng napakabilis. Well, yun lang. Walang reaksyon ang batang babae. Ngunit hindi nag-react si Lin Chuyin. Matindi ang reaksyon ni Zifa, asshole. How dare you kiss my Miko? Hindi ko man lang siya nahalikan. Si Hongdali, na sinusubaybayan ang screen, ay napakamot sa kanyang buhok at nag-type, oo nga pala, naalala ko na, mukhang gusto mo si Hatsune, tama. Ikaw, isang scumbag na may IQ na wala pang 100, ngayon mo lang alam. Galit na galit si Lucifer, Hongdali. Magdedeklara ako ng digmaan sa iyo. Makikipag-duel ako sa iyo. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng sumpa upang ipaalam sa iyo kung ano ang takot. Tumingin si Hongdali sa surveillance head, at pagkatapos ay tumalikod, bakit ko tatanggapin ang iyong hamon? Lucifer. Galit na tumalon si Lucifer, ninakawan mo ang Miko ko. Dali. Oh, hindi ito pagnanakaw, gusto ka ba ni Miko? Ako. Si Lucifer, na nakaupo sa harap ng computer, ay lubos na nabigla sa mga salita ni Hongdali. Hinawakan niya ito ng matagal. Sa wakas ay sinabi niya, okay, magaling ka, ngunit nalaman ko na ang resulta ng pakikipag-usap sa isang panunukso na tulad mo ay maaari lamang akong maging isang panunukso. Sinabi ni Hongdali, mayroon bang masama sa pagiging isang panunukso? Napakasaya na maging pabaya sa isang araw, gawin mo lang ang gusto mong gawin. Kung hindi, ang buhay ay napakapagod. Pagod ka na ba, Lucifer, at least buhay ka pa. Not bad. Hongdali, oo. Kung gayon ay mayroon kang magandang kinabukasan. Paano kung maging isang panunukso katulad ko at magsaya araw-araw? Paano kung gawin ang lahat ng gusto mo? Oo, may isang mamamatay tao na gustong pumatay sa akin noon. Pagkatapos ay ginawa ko siyang isang panunukso, at ngayon ay pinapatay niya ang kanyang amo. Lucifer, ano ang ginagawa mo? Ginawa ba niya ito? Napakalakas. Hongdali, napakasimple. Ang gawain na ginawa niya ay 500 milyon lamang, at malamang na hindi ito gaanong nasa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay binigyan ko siya ng 1 bilyon, at siya ay naging isang manunukso. Natuwa at umalis. Lucifer, ayos lang. Hongdali, bakit hindi? Lucifer, ano sa tingin mo ang halaga ko? Hongdali, sa tingin ko gusto mo. Kung ikaw ay naging asong babae, dapat kang makakuha ng hindi bababa sa 5 bilyon. Sinusuportahan mo ba ang pagbabayad ng installment? Nima, bibili ka ba ng bahay? Installment payment pagkatapos ng down payment. Paano ang isa pang provident fund? Lucifer, okay, no matter what, I'm very happy that you can give me 5 billion. Iyon lang. Nakabalik na ang kaibigan ko, at magiging masaya na lang muna ako gaya ng sinabi mo. Ang sarap maglaro. Hongdali, girlfriend. Lucifer, bakit mo natanong? Hongdali, dalawa lang ang klase ng kaibigan, ang isa ay nanunukso at ang isa ay kasintahan. Pakiramdam ko ay wala kang ibang tao dito na babagay na maging kaibigan mo maliban sa akin, kaya ang tanging mayroon ka ay ang iyong kasintahan. Anong mahiwagang teorya? Nakaluhod lang si Lucifer, okay. Girlfriend ko siya. Nagbayad siya ng 5,000 yuan para isama ko siya sa mga laro. Well, hindi siya masama, maganda, at maganda ang figure. Hindi lang siya magaling maglaro. Hongdali, nako, hindi masama. Ang mga taong mabait sa iyo ay dapat din maging mabait sa kanya. Gusto kita tungkol dito. Ngunit muli, paano kung magbabayad ako ng 5 milyon sa isang buwan para alagaan ka?
Lucifer, kung ikaw ay isang babae, maaari kong isaalang-alang ito. Hong Dali, mukhang may potensyal ka talagang maging isang panunukso. Magbabayad ako ng 10 milyon para suportahan ka at ang iyong kasintahan. Lucifer, kung gayon ang aking kasintahan, kaninong responsibilidad ito? Hong Dali, anong high-end na problema, ito ay talagang mahirap lutasin. Okay, gawin natin ito, babayaran kita ng 5 milyon para suportahan ang iyong kasintahan, at ang iyong kasintahan ay gagastos ng isa pang 2 milyon para suportahan ka. Paano ka? Lucifer, naniniwala ka bang papatayin kita? Hong Dali, ang isang panunukso ay hindi kailanman magkakaroon ng puso na pumatay ng isa pang panunukso. Okay, pagkatapos ay isasaalang-alang ko kung sino ang susuportahan kung kanino kapag mayroon akong pagkakataon. Ang tanong. Lucifer, ayan, kita na lang tayo mamaya. Hong Dali, aalis ka na. Tapos ihatid mo ako para kamustahin ang girlfriend mo. Oo nga pala, makikita mo ang eksena dito, di ba? Lucifer, nakikita mo, ano ang problema? Mabilis na inakbayan ni Hong Dali ang mga balikat ni Lin Chuyin. Nakasandal silang dalawa, nakaharap sa video. Si Hong Dali ay gumawa ng mataas na V-shape na kilos at tumawa ng malakas, ang digital ay gumagawa ng mga kamanghamanghang. Lucifer. Pinatay ang monitor at ang aparato, galit na nagngangalit si Lucifer, ang bastos na ito. Iniirita mo pa rin ako. Honey, sinong kausap mo? Ibinaba ng dilag ang mga binili at niyakap ang braso ni Lucifer, nakangiti. Nagtanong siya, kaninong magandang babae siya? Ipakilala siya. Ay, hindi ito babae. Huminga ng malalim si Lucifer at pagkatapos ay sumagot ng nakangiti, siya ay, isang nakakatawang babae na napakasaya sa buong araw. Fuck. Dali, sinong kachat mo kanina? Nang umalis si Hong Dali sa upuan ni Lin Chuyin at bumalik sa mekanikal na braso na si Go Ben, nagtanong si Tang Moxon sa mahinang boses, tingnan mo ngayon ang iyong nalilitong ekspresyon. Sino ang kausap mo? Oh, tama na, nakangiting sabi ni Hong Dali, isang pang-aasar sa hinaharap, medyo kawili-wili siya. Napaka-optimistic ko sa kanya. Fudge. Humagalpak ng tawa si Tang Moxon. Anya, magiging panunukso ang sinumang kasama mo. Matagal na akong nakasanayan. Well, ano man iyon, Dali, si Go Ben ay dapat na halos matagumpay, tama. Sa tingin ko ito ay halos tapos na ngayon lamang. Marahil, tumawa si Hong Dali, sa palagay ko ay matatapos na ito. Susunod, maghihintay tayo at tingnan kung kailan dumating ang aming carrier ng sasakyang panghimpapawid. Iyon ang pinakamahusay. Gusto mong baguhin ang carrier ng sasakyang panghimpapawid. Nagtataka na nagtanong si Tang Moxon, anong uri ng pagbabago ito? Siyempre mababago ito. Sinabi ni Hong Dali nang hindi nag-iisip, ang dalawang sasakyang panghimpapawid carrier ba ay walang laman na mga bala? Lahat sila ay nawasak. Kung walang mga kagamitang elektroniko, sila ay isang barkong bakal lamang. Siyempre, kailangan nilang mabago. Ngunit, anong uri ng pagbabago ang magiging sila? Ang dalawang sasakyang panghimpapawid na ito ay talagang dalawang walang laman na shell, at lahat ng kagamitan sa loob nito ay nawasak. Sigurado yan. To put it bluntly, isa lang itong barkong bakal. Na-decommission na ito at kakalawang lang kung pababayaan. Sa madaling salita, ito ay halos kapareho ng pagbebenta ng bakal sa Hong Dali. Kung hindi, paano madaling sumang-ayon ang Estados Unidos? Bagamat hindi masyadong matalino si Hong Dali, hindi naman siya tanga, at makikita pa rin ito. Dali, gagawin mo ba talaga itong isang regular na aircraft carrier? Tinanong ni Tang Moxon, ayaw mong sumama sa digmaan, hindi ba? Paano ako makakasama sa digmaan? Napakunot noo si Hong Dali. Ilong, sa tingin mo ba ako ay isang marahas na tao? Nang malapit nang makaramdam ng ginhawa si Tang Moxon, nakita niyang lumingon si Hong Dali kay Lin Chuyin at sinabing, ngunit pagkasabi niyan, ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay masyadong hubad at mukhang hindi maganda Mi Queen, bumalik ka at bigyan ako ng maglagay ng ilang railguns o kung ano sa sasakyang panghimpapawid, iyon ay magiging napakalakas at nangingibabaw. Direktang sumang-ayon si Lin Chuyin nang hindi nag-iisip, well, okay. Dali. Huwag na nating pag-usapan kung anong uri ng mga armas ang nakalagay dito. Mahigpit na hinawakan ni Tang Moxon ang braso ni Hong Dali, paano kung pag-usapan muna natin, paano mo pinaplano na pangalanan ang dalawang aircraft carrier na ito? Gusto mo bang bigyan sila ng mas dominanteng pangalan? Ito ay isang magandang ideya, naisip ni Hong Dali habang hinihimas ang kanyang baba. Naisip niya, bueno, kung ang isang bangka ay pinalipad, tawagin natin itong Big Bird. Kung ang isa pang bangka ay ginawang sumisid, tawagin natin itong Big Fish. Napaluha si Tang Moxon. Pagkatapos ng lahat, sila rin ay mga carrier ng sasakyang panghimpapawid. Ang isa ay tinatawag na Big Bird at ang isa ay tinatawag na Big Fish. Sa sandaling ito, nagtatype si Lin Chuyin sa keyboard. Hindi nagtagal, huminga siya ng mahabang hininga at nagsabi, well, as of now, wala dapat problema. Maaari mo itong subukan sa pagkakataong ito. Mabilis na inutusan ni Hong Dali ang robotic arm na si Go Ben. Kunin mo ako ng chocolate bar. Ilipat, buksan ang refrigerator, at pagkatapos ay ice can ang nilalaman ng refrigerator.
Pagkaraan ng halos 2 segundo, nagsisimula itong makakuha ng ice cream. Napabuntong hininga si Hong Dali at ang iba pa upang makita kung magtagumpay sila sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal, naglabas si Goben ng ice cream cone mula sa refrigerator at iniabot ito sa kamay ni Hong Dali. Napatingin ang lahat sa ice cream. Mayroon itong madilim na kayumangging packaging at mahaba at makitid, na bumubuo ng magandang cylindrical na hugis. Ito ang eksaktong chocolate bar na gusto ni Hong Dali. Wahahahaha. Tagumpay. Tagumpay. Sabay-sabay na naghiyawan ang lahat. Itinagilad ni Lin Chuyin ang kanyang ulo, tumingin sa asong tumatakbo, at biglang nagsabi, well, 4 na decimal place. Kaya ito ang pagkakaiba ng tao at machine. Saan? Kabanata 473, ang mga tao ay mas malamang na mamatay kaysa sa iba. Kasabay nito, sa mga suburb ng Tianjin City, ang National Security Zone. Ang misteryosong binata ay kasalukuyang nakaupo sa opisina ni Chief Woody, naka-cross legs at umiinom ng tsaa. Ang pinakamataas na pinuno ng National Security Bureau of Heaven, si Chief Woody, ay nag-uulat sa kanya tungkol sa pinakabagong mga pag-unlad ng ilang mga kasalukuyang usapin. Ang komposisyon ng metal meteorite sa ilalim ng lupa ay nasuri na hanggang ngayon. Tumayo ang pinuno sa harap ng misteryosong lalaki at nagulat na may kagalakan, ang metal meteorite na ito ay talagang isang magandang bagay. Isang mahusay na bagay. Hindi ko inaasahan ito noon. Ang ani ay magiging napakahusay. Oh, hindi naman masama. Ang misteryosong lalaki ay humigop ng tsaa at nagtanong, anong metal? Isang espesyal na metal. Kakaiba ang ekspresyon ng mukha ng hepe. Sa sobrang kapana-panabik ay hindi ko maisara ang aking bibig. Siya ay mukhang napakasaya, ito ay Edmond Metal. Isang buong 60 tonelada ng Edmond Metal. Paft. Sa katayuan ng misteryosong lalaki, ang bansang si Woody, ang pinakamataas na opisyal ng Security Bureau, ay kailangang mag-ingat sa kanyang harapan. Ngunit pagkatapos marinig ito, tumalsik siya ng isang subo ng tsaa. Ito ay dahil ang Edmond Metal na ito ay lubhang mahalaga at bihira, ngunit ang paggamit nito ay walang katapusan. Ang Edmond Metal ay isang metal na hindi kabilang sa mundong ito. Sa madaling salita, ang ganitong uri ng metal ay makikita lamang sa mga meteorite na bumabagsak mula sa universo hanggang sa mundong ito, at dapat silang mga metal meteorites. Ang pagdating ng metal. Ang Edmond Metal, pagkatapos na ihalo sa isang carbon alloy at hugis sa pamamagitan ng pagproseso, ay hindi masisira at ito ang pinakamatigas na metal na kilala sa mundo. Ang pinakaunang metal na Edmond ay lumitaw sa isang bunganga sa Chicago, USA, at natuklasan ng gobyerno ng US noong 1958. Kasunod nito, nagulat ang mga Amerikanong siyentipiko nang malaman na kapag ang Edmond ore ay natunaw at pinalamig, wala pa ring palatandaan ng pagkatunaw kahit na sa mataas na temperatura na 500,000 degrees Celsius. Ang kemikal na istruktura nito ay palaging isang pangunahing lihim ng gobyerno ng US. Hindi kalabisan na sabihin na anumang pambansang kayamanan ang nasa harap nitong metal na Edelman. Sobrang eclipsed silang lahat. Hindi alam ng mga tao kung gaano kahirap ang mabibigat na metal na ito. Hindi bababa sa ayon sa impormasyon na kasalukuyang kilala sa mundo, ang Edmond Metal ay hindi mabilang na mas mahirap kaysa sa brilyante. Sa mga sumunod na dekada, hinanggad ng Estados Unidos na kopyahin ang metal sa sandaling magagawa nito. Pagkatapos ang kabuuang lakas ng militar ng Estados Unidos ay aabot sa isang span na hindi maisip ng mga tao. Ngunit ito ay isang awa na sila ay palaging nabigo, at ang natural na Edmond Metal sa kalikasan ay nakakaawa tanging ang Estados Unidos ay may 1 o 2 kilo sa mundo. Ngunit ngayon, sinabi ng pinuno na ang metal meteorite na natuklasan ni Hong Dali. Mayroon talagang 60 tonelada ng Edmond Metal. Sinabi mo na ang meteorite ay isang buong 60 tonelada ng Edmond Metal. Nanlaki ang mga mata ng misteryosong lalaki, oh my God, ilan lang sa Edmond Metal na ito sa mundo ang sinasabing nadiskubre sa United States. The specific manufacturing what has been classified as a national secret. Ilang taon na kaming nag-iimbestiga at wala kaming nakuhang impormasyon. Ngayon sasabihin mo na ang buong meteorite na natuklasan ni Hong Dali ay gawa sa Edmond Metal. 10 tonelada. Opo, boss, ngumiti ng baluktot ang pinuno sa sandaling ito. Nakikita niya ang kanyang sarili, ang amo ng lahat ng tao sa kaharian, nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon nang gumuho ang bundok sa kanyang harapan. Upang maiwasan ang pagkakasundo, lahat ay makakaintindi sa sarili mo, ang librong ito ay matatawag lamang na boss, sa totoo lang ay iniluwa pa ang tsaa. Medyo natuwa ang pinuno, si Edmond Metal iyon. Ang aming mga eksperimento ay nakagawa ng maraming uri ng mga eksperimento nang walang anumang problema. Okay. Ha. Okay. Tumawa ang misteryosong lalaki, ang amo ng lahat sa kaharian ng langit. Sabi, nakuha ng United States ang ilan sa Edmond Metal na ito noon at itinuring itong isang kayamanan. Noong panahong iyon, sila ay mayabang sa akin, na sinasabi na bagaman ang ating langit ay malawak at mayaman sa mga mapagkukunan, wala itong ganoong bagay. Ang oras na ito ay mahusay. Siguro kung alam niya ano ang mangyayari kung makakita tayo ng 60 tonelada ng Edmond Metal sa isang pagkakataon. Baby, talagang kayamanan natin si Hong Dali.
Matapang na tumanggo ang pinuno, ang Estados Unidos ay may halos buong bansa para sa Edmond metal na ito. Tiningnan nila ito at natagpuan lamang ang ilang kilo. Mas mabuting hayaan natin si Hong Dali, ang alibughang tao, na alamin ang 60 tonelada kung alam nila ang tungkol dito. Sabi niya, hindi ito pagmamalabas. Kung sapat ang dami nitong metal na Edmond, tiyak na malaki ang gamit nito sa anumang teknolohiya. Sa kasamaang palad, ang output ay masyadong maliit. Ang Estados Unidos ay naghanap sa buong bansa at natagpuan lamang ang ilang kilo ng Edmond metal. Tingnan muli si Ren Hongdali. Ang isang tao ay mas malamang na mamatay kaysa sa isa pa. Kung gayon, boss, ano ang dapat nating gawin sa mga Edmond metal na ito? Bagamat ang bagay na ito ay isang magandang bagay, pagkatapos ng lahat, ang Edmond metal na ito ay may labis na kinalaman dito. Kung ano ang gagamitin sa bagay na ito ay naging problema ng amo. Ito ay hindi lamang isang bagay ng pagtunaw lamang pagkatapos gamitin. Ang unang temperatura ng pagkatunaw ng bagay na ito ay 1,500 degrees, ngunit kapag ito ay nabuo at ito ay muling natunaw, ito ay 150,000 degrees. Ito ay hindi isang antas ng kahirapan sa lahat. Well, kapag sinabi mo sa akin, hindi ko talaga maisip ito. Hinawakan ng misteryosong lalaki ang kanyang baba at nag-isip sandali, ngunit hindi niya moari kung paano gamitin ang bagay na ito. Ano ang sinabi mong ginamit mo ito sa paggawa? Mga individual na kagamitan sa labanan. Talagang overkill yun, pagkatapos ng lahat, medyo marami sila sa pagkakataong ito. Pagbuo ng mga satellite ng militar. Ang mga satellite ng militar ay ganap na walang kahulugan. Sino ang walang kinalaman sa mga satellite? Hindi mahalaga kung ito ay malakas o hindi. Gumawa ng sasakyang panghimpapawid. Maaaring hindi sapat ang 60 toneladang metal ng Edmond para pumutok ang mga ngipin ng isang carrier ng sasakyang panghimpapawid. Medyo mahirap talaga itong hawakan, sabi ng hepe, at wala siyang magandang solusyon. Ang Edmond metal na ito ay talagang mahalaga, at ang paggamit nito ay talagang walang limitasyon. Ang problema ay kung mas maraming ganoong bagay, mas mahirap itong harapin. Kahit anong gamit mo, parang sayang. Ngunit kung hindi mo ito gagamitin sa anumang bagay, sayang kung itatapon mo na lang. Kaya hindi katakataka na ang amo at ang hepe ay labis na nalulumbay ang sinumang maninindigan sa kanilang pananaw ay magiging sobrang depressed. Saglit na nanlumo ang dalawa. Biglang lumiwanag ang mga mata ng pinuno at maingat na nagtanong, kung hindi ito gagana, ibigay natin ang bagay na ito kay Hong Dali. Tingnan natin kung ano ang magagawa ng bastard na ito. Hong Dali. The mysterious man shaking his head decisively, we can't hand it over to him, at least not now. Hindi naman sa ayaw naming isuko, pero natatakot kami na sobra niyang gamitin ang talents niya. Tingnan mo kung ano ang nagawa niya. Karaniwan na sa kanya ang sobrang paggamit ng talento niya. Kung itong Edmond metal na ito ay gawa sa maraming laruan ng lalabas, at ako ay mananalo. Matapos marinig ang sinabi ng misteryosong lalaki, agad na natahimik ang hepe. Kung iisipin ito ng mabuti, totoo talaga na kung ang ganoong kalaking piraso ng Edmond metal ay ibibigay kay Hong Dali, gagawin niya ang lahat ng uri ng mga laruan na lampas sa limitasyon ng imahinasyon ng tao ito ay magiging nanginginig. Kalimutan mo na ito, huwag muna nating isipin ito sa ngayon. Maghintay at pag-usapan natin ito. Saglit na pag-iisip, wala na talaga siyang maisip na gawin. Binago ng misteryosong lalaki ang paksa, nga pala, paano ang mga power beam na iyon? Ano yun, na-detect na ba? Ito ay hindi natukoy, ang pinuno ay umiling ng tiyak sa oras na ito, wala sa mga domestic botanist ang nakakita ng ganitong uri ng halaman, ngunit pagkatapos ng kemikal na pagsusuri ng prutas, nakakita sila ng isang bagay na napakamahiwagang. Napaka-magical. Nakakasama ba ang elementong ito sa katawan ng tao? Ang misteryosong lalaki ay kumakain ng dali beans araw-araw, kaya hindi niya maiwasang hindi kabahan may gagawin siya, para mapag-usapan ito, ngunit ayaw ni Hong Dali na masira ang mahalagang sanggol na ito. Hindi totoo yan. Nang banggitin ang hindi kilalang elemento sa power beam, ang pinuno ay nagkaroon din ng kakaibang ekspresyon, ang elementong ito ay talagang, kung tuwirang sabihin, isang uri ng asensya. Ang masarap na halimuyak sa power beam ay ibinubuga ng bagay na ito. Bagay. Ayan na. Ayos lang. Tumango ang misteryosong lalaki, hindi delikado. Medyo nakakatuwa na palakihin ng mga hayop. Sa puntong ito, ngumiti ang misteryosong lalaki at sinabing, kung gayon, ibigay natin ito kay Hong Dali bilang merienda. Gayon paman, hindi namin inaasahan na gamitin ang bagay na ito sa pag-aalaga ng mga hayop para sa karne. Habang nag-uusap ang dalawa, may mahinang kumatok sa pinto, at sinabi ng pinuno, pasok, nakalock ang pinto. Pinuno mo. Sa pagbabalik tanaw, marahan niyang binuksan ang pinto at sinabing, may doktor na nagngangalang Ai Hui sa labas na humihingi ng pagbisita. Sinabi niya na matagumpay niyang na-research ang isang bagay. Chief, papapasukin mo ba siya? Oh. Matapos marinig ang lumingon si Mo, nagtanong ang hepe. Ang mga mata ng lalaki at ng misteryosong lalaki ay sabay na nagliwanag, at ang pinuno ay mapilit na sinabi, pakiusap. Nang makita ang kasab-ikan ng pinuno, tumingin si Mo sa likod at natigilan.
Ano sa lupa ang dahilan kung bakit ang dalawang malalaking lalaking ito ay nababalisa? Siyempre, akala ko, pero hindi ako naglakas loob na magtanong. Lumingon si Mo at mabilis na sumang-ayon, okay, iimbitahan ko siya ngayon. Hindi nagtagal, isang kabataang lalaki na nakasuot ng kulay abong windbreaker at salamin ay dahan-daang pumasok. Nang makita niya ang misteryosong lalaki at ang pinuno, mabilis siyang sumaludo, nakilala ko na ang dalawang pinuno. May bitbit na malaking leather malita ang binata. Ito ay makikita na ang pagkakagawa ng malita na ito ay napakatumpak, higit pa sa mga ordinaryong bagay na ibinebenta sa merkado. Mayroon pang retinal recognition lock na naka-install sa gitna ng malita. Well, you're welcome. Tumango ang misteryosong lalaki at dahan-daang nagtanong, Dr. Aihui, naging matagumpay ba ang pagsasaliksik sa bagay na iyon? Sa ngayon, maaari lamang itong ituring na isang paunang tapos na produkto na halos hindi epektibo. Inilagay ni Dr. Aihui ang malita sa coffee table, at pagkatapos ay binuksan ang switch. Matapos maskan ng retinal recognition lock ang kanyang retina, bumukas ito ng may pop na tunog. Kabanata 474, Swerte Tester. Matapos buksan ang takip ng malita, itinuro ni Dr. Aihui ang isang bagay na tila instrumento sa pagsukat sa loob at sinabing, ito ang unang tapos na produkto. Ang partikular na epekto ay maaari lamang ituring na halos hindi magagamit. Pagkatapos ng lahat, ang teknolohiyang ito ay hindi pa magagamit. Wala pang nakasubok nito. Ito ay isang malaking instrumento at isang maliit. Ang mas malaki ay parang isang instrumento sa pagsukat. Hindi ito masyadong espesyal sa hitsura. May mga 10 kaliskis ito. Ang mas maliit ay parang pendant, halos kasing laki ng takip ng bote, bilog at gawa sa metal. Gawin mo lang. Mukhang hindi naman big deal ang bagay na ito, ngunit tuwang-tuwa ang misteryosong lalaki. Kinuha niya ito, tumingin sa kaliwa at kanan, tinitigan ito ng matagal, at pagkatapos ay tumawa at sinabing, sa pamamagitan ng lock tester na ito, mas magiging kumpiyansa tayo sa paggawa ng mga bagay sa hinaharap. Ang dalawang instrumento na ito, isang malaki at isang maliit, ay talagang mga taga-subok ng swerte. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa pangalan, masasabi mo na ang bagay na ito ay talagang ginagamit upang makita ang swerte ng mga tao. Bueno, sa pamamagitan nito, mas magiging kumpiyansa tayo sa paggawa ng mga bagay sa hinaharap. Sumang-ayon ang hepe mula sa gilid, kung hindi, ang lahat ay ipinaubaya sa kapalaran, at nakakaramdam pa rin ako ng pagkabalisa. Dr. Aihui, sabihin sa amin kaagad, ang taga-subok ng swerte na ito paano ito gamitin. Okay. Kinuha ni Dr. Aihui ang lock tester mula sa misteryosong lalaki at dahan-daang sinabi, ang paraan ng paggamit ng lock tester na ito ay napakasimple, hayaan lamang ang taong nasubak na magsuot ng maliit na ito. Detection device, at kapag nagbago ang kanyang swerte, makikita sa malaking display kung mataas o mababa ang kasalukuyang antas ng swerte ng tao. Napakasimple. Nagulat ang misteryosong lalaki. Oo, sagot ni Dr. Aihui, swerte o swerte, bagamat ito ay katawa-tawa, lahat ay mayroon nito, at ang index ng bawat isa ay iba-iba. Ayon sa pinakabagong pananaliksik. Kapag ang isang tao kapag siya ay nasa isang mas mahusay na mood, o kapag ang ilang mga kondisyon ay natugunan, ang kanyang swerte index ay tataas, at kapag siya ay nasa isang irritable mood o sa isang masamang kalagayan ng kaisipan, ang kanyang swerte index ay bababa. Well, alam nating lahat ito. Maingat na nilaro ng misteryosong lalaki ang maliit na detection device. Tinanong, paano mo sinusukat ang swerte ng isang tao? Ang bawat tao ay may swerte at alam ito ng lahat, ngunit ang pinakamahirap na bagay tungkol dito ay kung paano ay quantify ito, kaya ito ang pinakakritikal na bagay. Para sa mga ordinaryong tao, mahirap obserbahan ang pagbabago-bago ng swerte. Kahit na may ganitong lock tester, mahirap makakita ng anumang pagbabago. Dahan-daang sinabi ni Dr. Aihui, ngunit ngayong nandito na si Hong Dali, iba na. Ayon sa aming mga obserbasyon, napakaganda ng swerte ni Hong Dali. Hindi namin alam ang tiyak na dahilan, ngunit dahil may mga anghel ng kamalasan sa Estados Unidos, walang problema na mayroon kaming mga anghel ng swerte sa langit. Kaya, ang device na ito ay nakabatay dito. Ito ay nilikha ng hindi kapani-paniwalang swerte ni Hong Dali. Sa aming pagsasaliksik, ang brainwave ng mga tao ay paminsan-minsan ay magkakaroon ng kakaibang tugon. Ayon sa sinabi namin noon, kapag ang mga tao ay nasa napakagandang mood, ang kanilang mga brainwave ay kadalasang may kakaibang reaksyon. May ganitong uri ng induction. At sinusukat ng lock tester na ito ang intensity ng brainwave induction. Sandali lang, hinawakan ng misteryosong lalaki ang kanyang noo at maingat na nagtanong, ano ang ibig mong sabihin sa mundong ito? May nakatakdang kapalaran, at pagkatapos ay hindi ang swerte ng tao, kundi ang swerte na nakahanap sa tao. Gaya ng inaasahan ng amo ng lahat sa kaharian ng langit, naunawaan ng misteryosong lalaki ang kahulugan ng mga salita ni Dr. Aihui. Sa pangkalahatan, ito ay halos pareho, Dr. Aihui nodded, ito ang mga resulta ng aming pananaliksik sa ngayon. Maaaring may iba pang mga dahilan, ngunit hindi pa namin nahanap ang mga iyon. Hinawakan ng hepe ang kanyang baba at biglang ngumiti.
Kung gayon, ang ating mascot ay talagang ang uri na pinagpala ng Diyos. Ang maalamat na anak ng Diyos. O ang uri na may maraming kapatid na babae. Tumawa ang misteryosong lalaki, mukhang tumpak ang iyong mga komento tungkol kay Hong Dali. Kung masyado kang nakikipag-ugnayan sa bastard na ito, hindi maiiwasang mahuli mo ang kanyang masayang ugali. Ngumiti ang hepe at sinabing, pero nalaman kong maganda ito. Okay, at least maganda ang mood ko. Well, nahanap ko rin. Tumingin muli ang misteryosong lalaki kay Dr. Ai Hui, ano ang mga antas ng swerte sa tester na ito? Sa kasalukuyan ay may 10 antas. 3 antas. Inon ni Dr. Ai Hui ang lock tester. Ang 13 antas ay mabilis na ipinakita sa makitid na screen sa itaas. Isa-isang itinuro ni Ai Hui ang mga antas at sinabing, ang unang antas ay pag-aari ng mga taong ipinanganak na malas. Pinangalanan ko ang mga tao sa antas na ito bilang masamang kapalaran. Nangangahulugan ito ng buhay na may mga ups and down at paulit-ulit na mga pag-urong. Ang pangalawang antas. Ang ikatlong antas ay tinatawag na Fate Genies, na nangangahulugang mahirap at hindi kas-iya siya ang buhay. Ang ikatlong antas ay nangangahulugang ang pangalan ng ulap ay ang kinabukasan at ang hinaharap. Nalilito at nadadapa. Astringent, Foglock Smoke Fan, ang misteryosong lalaki ay bamulong ng 2 beses, tumango at sinabi, bueno, totoo na ang ilang mga tao ay ipinanganak na may malas, at ang 3 antas na ito ay masasabing possible. Ang unang 3 antas ay talagang kapaki-pakinabang. Hindi kalakihan, make-up lang. Ipinaliwanag ni Dr. Ai Hui, ang ika-4 na antas ay tinatawag na Lot Anming. Ang antas na ito ay medyo optimistiko. Walang malaking swerte, ngunit walang malas. Ganito siguro ang mga ordinaryong tao. Antas. Ang ika-5 antas ay tinatawag na Jiren Tianxiang. Minsan sinuswerte ka, which is good. Ang ika-6 na antas ay tinatawag na Shilei Luck. Sa madaling salita, mas mataas ang index ng good luck kaysa sa ordinaryong tao, at maswerte ka kapag sinuswerte ka. Higit pa, maligayang araw, magandang kapalaran, good luck, good luck. Napangiti din ng misteryosong lalaki at biglang natawa sa sarili, hindi ko akalain na mag-aaral ako ng ganitong bagay. Kung ito ay kakalat pero magiging masaya. Bagamat tinatawanan niya ang sarili, sinulyapan pa rin niya ang hepe at si Dr. Ai Hui, at maliwanag ang kahulugan. Nagmamadaling sinabi ng pinuno sa gilid, huwag kang mag-alala, boss, ipinapangako ko na hindi ito kakalat. Pawis na pawis si Dr. Ai Hui at sinabing, leader, makatitiyak ka na naiintindihan ng buong team namin ang kahalagahan ng bagay na ito at nagbigay ng nakamamatay na utos. Oo. Walang sasabihin. Sige, mauna ka na. Tumango ang misteryosong lalaki. Ang ika-7 antas, na tinatawag na Shiheng Yuntai, ay mas mahusay kaysa sa Shilei Yunlai, patuloy na paliwanag ni Dr. Ai Hui, ngunit sa antas na ito, ang mga pagbabago ay medyo malaki. Sa madaling salita, walang sino man ang makakapagpapanatili ng gayong swerte magpakailanman. Kung maabot mo ang antas na ito paminsan-minsan, marami kang makukuha. Oo, naiintindihan ko, ang pagsang-ayon ng misteryosong lalaki, nakakatakot kung patuloy itong mangyari. I'm afraid I'll have to give up my position, haha. Hindi talaga siya nagbibiro tungkol dito. Sa opisyal at politika, napakahalaga ng swerte sa maraming pagkakataon. Halimbawa, kung ang isang tao ay gustong umakyat, ano ang kailangan niya? Isinasantabi ang mga maliliit na detalye, ang pinakamahalagang bagay ay mga tagumpay sa politika. Paano nagkakaroon ng mga tagumpay sa politika? Kung ikaw ay may swerte sa lahat ng oras at ang lahat ay magiging maayos, ang iyong pagganap sa politika ay patuloy na tataas. Posible na maaari kang umangat ng buo sa loob ng ilang taon at sa huli ay maabot mo ang tuktok. Hindi ito imposible. Boss, dapat ay kapareho ka ni Shiheng Yuntai. Nagpalakpakan ang hepe. Haha, okay, itigil ang pambabala at tingnan mo kung ano ang nasa likod. Ngumiti ang misteryosong lalaki at umiling. Ang mga susunod ay mas malakas. Sinabi ni Dr. Ai Hui, ang unang 7 antas, sa pangkalahatan, ay nasa saklaw pa rin ng mga ordinaryong tao. Ang ika-8 antas ay tinatawag na auspiciousness in distress, na nangangahulugang maaari nitong gawing magandang kapalaran ang mga masasamang merkado. Magaganap ang mga magagandang bagay. Ang unang antas ay tinatawag na wishes coming true. Talaga, lahat ng mga hiling ay matutupad. Ang ika-10 antas ay tinatawag na tuloy-tuloy na good luck. Ang ating pagsusuri tungkol dito ay, dali. Good luck sa oras ng problema, tagumpay sa lahat ng iyong kagustuhan, good luck muli at muli, well, halos. Bulalas ng misteryosong lalaki, si Hong Dali, ang maliit na taluna na iyon, ay halos paulit-ulit na sa antas ng swerte. Haha, nakakainggit talaga. Sinabi ng pinuno mula sa gilid, sa kabutihang palad, mayroon siyang magandang relasyon sa amin, na mabuti. Well, mabuti, kailangan nating bigyang pansin ito sa hinaharap. Tumawa ang misteryosong lalaki. Sinabi niya, magpatuloy at tingnan kung ano ang susunod na mangyayari. Ang ika-11 antas ay tinatawag na disaster transfer, na nangangahulugang maaari mong ilipat ang lahat ng mga bagay na pinaka hindi nais sa iyo sa iba.
Nakangiting sinabi ni Dr. Ai Hui, Hong Dali noodles kapag kaharap ang Angel of Doom sa United States, malamang na na-trigger ang antas na ito. Ang antas na ito ay tinatawag na Lucky Head. Ang antas na ito ay itinuturing na hindi magagapi. Tinatansya na walang sinuman sa mundo ang maaaring gumawa ng anuman sa kanya. Sa totoo lang. Talaga. Tumawa ang misteryosong lalaki, sa antas na ito, anumang magandang bagay ay mahuhulog sa kanyang ulo. Hindi imposibleng lumabas para mamitas ng mga gold brick, haha. Ngayon, isang antas na lang ang natitira sa 13 antas, misteryo. Naging curious din ang lalaki at ang pinuno. Ang mukha ng pinuno ay puno ng pag-asa at nagtanong, paano ang huli? Ang huli, huminga ng malalim si Dr. Ai Hui, ang huli ay maaari lamang ituring na isang alamat sa ngayon. Posibleng umiral ito. Pinangalanan ko itong, Hang Fo Kishen. Hang Fo Kishen. Anong nakakatakot na estado? Kung ang swerte ng isang tao ay maaaring umabot sa antas na ito, at siya ay maaaring maging kapantay ng Diyos, kung gayon sino pa sa mundo ang kanyang kalaban. Ang misteryosong lalaki at ang pinuno ay nagkatinginan, huminga ng hangin, at nagsabi, Hong Dali, ang bastard na iyon, hindi pa dapat umabot sa antas na ito. Hong Faki, gaano ba yun kakilakilabot? Magagawa ba ito ni Hong Dali partikular? Sa lawak na ito, talagang hindi sigurado si Dr. Ai Hui. Hinawakan niya ito ng mahabang panahon, at sa wakas ay nasabi na lamang niya, marahil, hindi pa. Kabanata 475 dapat mamatay si Hong Dali. Ngayong naipaliwanag na ang lahat, natural na subukan kung ang bagay na ito ay madaling gamitin o hindi. Kaya ang misteryosong lalaki ay kumilos bilang guinea pig para sa unang eksperimento ng natural at nasa sabik. Ayon sa paraan ng paggamit na ipinakilala ni Dr. Ai Hui, matapos buksan ang switch ng maliit na detection device, hinawakan ito ng misteryosong lalaki sa kanyang kamay. Pagkatapos ay napabuntong hininga silang tatlo at sabay na tumitig sa screen ng lock tester. Kamanghamanghang sabihin na pagkatapos na hawakan ng misteryosong lalaki ang aparato ng pagtuklas, pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magbago ang probe sa screen. Sa una, ito ay tumaas ng paunti-unti, na pumasa sa unang tatlong malas na antas. Pagkatapos noon, nagsimula itong bumilis ng higit pa, at nang tuluyang tumigil ang probe, ipinakita ang screen. Shilei Yunlei. Well, not bad. Ang sabi ng misteryosong lalaki na medyo nasiyahan sa medyo ordinaryong antas ng swerte, at least ito ay nagpapakita na ang aking swerte ay hindi masama, haha. Pagdating ng swerte, ika-6 na antas ng 13 antas, bagamat hindi ito mataas, hindi bababa sa ito ay hindi mababa. At pagkatapos ng lahat, ang swerte ay hindi palaging nasa pinakamataas na antas. Napakasarap talagang makamit ito sa mga normal na panahon. Susubukan ko. Ang pinuno ay mukhang kawili-wili at sabik na subukan, tingnan natin kung paano ang akin. Hindi nagtagal, ibinigay ng misteryosong lalaki ang detection device sa pinuno, at hinawakan ito ng pinuno sa kanyang kamay. Nagsimulang mag-iba muli ang pointer. Kung ikukumpara sa kanyang amo, mukhang hindi naman mas malala ang swerte ng hepe. Nagpakita siya ng mga mapalad na palatandaan. Haha, hindi masama, mabuti iyon. Ang pinuno ay nasiyahan din, mukhang ang aking kapalaran ay talagang napakabuti. Siguro dapat akong bumili ng tiket sa lottery upang subukan. Haha, hindi ka kulang sa pera. Nakangiting sinabi ng misteryosong lalaki, hindi tayo magkaiba. Ang mahalaga ay kung ano ang magagawa ni Hong Dali. Paano niya maaabot ang ganoong antas? I guess it should be good luck. I think this is the most reliable. Hinawakan ng hepe ang kanyang baba at sinabing dahan-dahan, ang taong ito ay palaging mapalad. Siya ay tiyak na napakaswerte. Well, sa tingin ko ito ay halos pareho. Napaisip sandali ang misteryosong lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya, nga pala, ano ang tinatayang distansya ng pagtanggap ng signal ng bagay na ito? Maaari itong matanggap sa loob ng 50 kilometro. Sumagot si Dr. Ai Hui, ngunit ang pinakamalakas at pinakatumpak na signal ay nasa loob ng 5 kilometro. Ito ang saklaw ay maaaring matiyak ang ganap na katumpakan ng signal. Okay. Tumango ang misteryosong lalaki at agad na sinabihan ang pinuno, pumunta ka na at iwanan mo ito sa mga kamay ni Hong Dali. Okay, then. Go lang. Mabilis na sumang-ayon ang pinuno, at pagkatapos ay nagtanong, sa pamamagitan ng paraan, ang aming mga banal na damit ay ginawa, paano kung ipadala ko rin ito sa kanya? Okay, agad na nagutos ang misteryosong lalaki, tara na lang tayo sa New Lansiang. Pupunta rin ako doon at tingnan kung ano ang lock index ng lalaking ito. America. Hexagonal na gusali. Nakaupo si Solon sa opisina, binabasa ang ulat sa mesa. Habang nagbabasa, hinampos niya ang mesa at natatawa, ha, sabi nga ni Hong Dali, isang alibughang anak, gagastos siya ng higit sa 2 bilyon para kumuha ng mga guro para sa edukasyon. One-to-one teaching. Kahit swerte siya, hindi niya kayang maging alibughang loob. Ha. Ang ministro ng depensa na si Yitra ay nagkrus ang kanyang mga paa at nakangiting sinabi, ang malaking gumastos na ito ay hindi kailanman isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Well, kumita pa rin ako mula sa mga bagay na iyon.
Sa pagkakataong ito, malamang na mawala ang lahat ng aking pera sa edukasyon. 1.5 billion, at hindi bababa sa 200 million ang annual maintenance cost, plus renovation, haha, kahit malaki ang pamilya niya, hindi niya kayang tiisin ang ganyang gulo. Halatang maganda ang mood ni Solon, sabi mo, sobrang pinahahalagahan namin siya. Big deal ba ito? Palagi kong nararamdaman na palagi siyang naglalaro at hindi naisip na kumita ng pera. This time, feeling ko medyo excited na siya. Oo, talagang iniisip niya na ang swerte niya ay walang talo, muling ngumiti si Itla at dahan-daang sinabi, sa swerte niya, siguradong hindi siya mawawala ng pera kung sasali siya sa libangan na kinagagalingan niya. Baka may future sa aspetong ito. Pero ngayon ay nakatuon na ito sa edukasyon at technical school pa rin ito. Nakakatawa talaga. Oo nga, biglang tiningnan muli ni Solon ang impormasyon at sinabing, sabi mo, may kakaiba ba sa bagong lansiyang technical school na ito? Kung hindi, bakit siya gagastos ng napakaraming pera dito? Palagay ko hindi. Umiling si Yitra at sinabing, ano ang problema sa isang teknikal na paaralan? Mahilig lang gumastos ng pera ang lalaking ito. Speaking of which, kumita nga siya noon ng malaki, at siguradong pinag-iisipan niyang kumita sa pagkakataong ito, kaya napakalaking deal niya. Ngunit ito ay edukasyon, at ang pagtatapon ng pera ay isang pag-aaksaya lamang. Imposibleng bawiin ito. Well, totoo iyon. Tumango si Solon, biglang naalala ang nakaraang pagsalakay ng confidential na server, hinihimas ang kanyang mga templo, at mapait na sinabi, iyon na ang huling pagkakataon. Ang insidente ng pag-hack na iyon ay talagang nag-iwan ng balita tungkol sa pagbisita ng mga estudyante ng computer science mula sa Zinlansiang Technical School. Ito ay isang insulto lamang sa ating katalinuhan. Eto na, kung alam ni Solon na si Zinlansiang talaga ang may gawa nito, hindi ko alam kung anong klaseng ekspresyon ang gagawin niya. Oo, ang bagay na ito ay talagang kasuklam-suklam. Idiniiniitla ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay at sinabing, by the way, mayroon bang pinakabagong balita mula sa Angel of Doom? Nakikita ko na nag-post siya ng ilang mga post sa Weibo, ngunit buhay pa rin si Hong Dali. Ang Estados Unidos ay natural na binabantayan ng Angel of Doom. Kaya sa kasalukuyan ay walang epekto ang masiglang aktibidad ng Hong Dali, na nagpaparamdam sa kanila ng kakaiba. Ang swerte ni Hong Dali noon pa man ay napakabuti, umiling si Solon at sinabing, baka hindi epektibo sa kanya ang sumpa ng Angel of Doom. Kaya natural na hindi na lang natin hintayin na dumating ang kanyang malas. Tapos na ba ang dalawang aircraft carrier? Of course, sabi ni Aitra na mingiti sa labi nang banggitin niya ito, hintayin na lang natin siyang makapasok sa dagat. Pagkatapos ay maaari tayong kumuha ng ilang mga mersenaryo para pag nakawan siya sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Naniniwala ako sa kanila. Siguradong matutuwa akong pumunta. Kapag na-control na ng mga mersenaryo ang aircraft carrier, kokontrolan natin ulit, hehe. Para kay Hong Dali, pinagkakaguluhan natin ito, haha, walang magawang umiling si Solon, marami pang tropa at pakilyusan ang tropa. Hindi nakakagulat na medyo hindi siya komportable. Walang maniniwala sa kanya kung pakilyusan niya ang lahat ng kanyang tropa para harapin ang isang alibughang anak. Ano ang solusyon? Sino ang nagsabi sa kanya na gumawa ng napakaraming teknolohikal na bagay? Sumandal si Itla sa sofa at dahan-daang sinabing, virtual reality interconnection technology, holographic projection technology, at kamakailan lang ay narinig kong gumagawa sila ng isang bagay na tumpak. Ang teknolohiya ng sound control ay sapat na upang bigyan ng sakit ng ulo ang mga tao. Kung hindi natin gagawin ito ng mabilis, alam ng Diyos kung ano pa ang maiisip niya sa hinaharap. Totoo yan, pagsang-ayon ni Solon, ang problema ay nuclear power. Biglang sumabog ang aircraft carrier. Mahirap linisin ang relasyon. Kung ang kaharian ng langit ay nagdudulot ng gulo, mahirap itong harapin. Ano pa, sabihin mo na lang na pinasabog ng mga mersenaryo tapos na. Anyway, walang pruweba. Walang pakialam si Terra. Gayunpaman, para sa Estados Unidos, lahat ng potensyal na banta at lahat ng tao at bagay na nakakaapekto sa kanila mula sa pagiging pulis sa mundo ay dapat napuksin. Kung ang paraan ay patas at nasa ibabaw. Sa mundong ito, ang nagwagi ay kumukuha ng lahat, pagkatapos ng lahat, at ang paraan ay hindi mahalaga, lalo na kapag nahaharap sa mga interes ng bansa, walang labis. Sa makatuwid, dapat mamatay si Hong Dali. Langit, Morning Glory Building. Tumayo ang hepe sa pintuan ng Photon Force Laboratory sa ika-4 na palapag at huminga ng malalim. Kinabahan pa rin ang hepe sa pag-detect ng lock index ni Hong Dali. Kung tutuusin, kapag hindi mo alam ang bagay na ito, aasahan mo ito ng husto, ngunit pagkatapos malaman ang kanyang antas ng swerte, maaari kang mag-alala ng kaunti. Paano kung ang swerte ni Hong Dali ay hindi kasing ganda ng inaakala? Paano kung ang antas ng swerte ay masyadong nagbabago? Paano kung ang bastard na si Hong Dali ay hindi gustong magsuot ng detection device na ito? Nakakadurog ng puso. Ngunit anuman ang mangyari, kailangan pa ring gawin ang mga bagay. Sa isang banda, ito ay swerte, at sa kabilang banda, kailangan niyang ipadala kay Hong Dali ang mekanikal na banal na damit. Ang bagay na ito ay maaari lamang ituring bilang isang ordinaryong exoskeleton armor ngayon.
Ngunit kung ito ay binago ng Hong Dali, ito ay ganap na naiiba. Kaya naman, bahagyang nag-alinlangan ang pinuno, at saka dahan-daang binuksan ang pinto ng Photon Force Laboratory sa ika-4 na palapag. Pagpasok pa lang niya ay nabigla ang hepe. Isang robot na may isang braso lang ang gumulong sa 4 na gulong at gumawa ng klasikong electronic sound mula sa mga pelikulang science fiction. Hello, welcome. Kasalukuyang natutulog ang young master. Ako ang kanyang personal assistant na si Go Ben. Please sir, ipakita mo ang iyong pagkakakilanlan, o ipakita ang iyong layunin, kung hindi ay makakatanggap ka ng electric shock ng 30,000 Fords. Pakibilisan. Ito. Ano ang sitwasyong ito? Personal assistant robot. Pawis na pawis ang hepe, ngunit alam din niyang si Lin Chuyin, isang tech geek, ang nasa likod ng robot na ito, at tiyak na totoo ang sinabi niya. Mabilis siyang sumagot, ako ang pinuno. Nabanggit ba ito sa iyo ni Hong Dali? Hepe, maghintay ka lang. Tumigil si Go Ben, at pagkatapos ay mabilis na sumagot, Tito Chief, mangyaring pumasok. Anong klaseng tiyuhin sa tingin mo ang tinatawag ng robot? Chief Waterfall Khan, bilisan mo at pumasok ka sa loob. Go Ben, bagong likha ka ba? Go Ben, oo, pagkatapos akong likhain ng young master, naging personal assistant niya ako. Siyempre, assistant ako ng assistant, at ang superior ko ay si Ling Xiaomi Si. Well, Go Ben, ano ang alam mo? Nakangiting tanong ng hepe. Pagkatapos ay nagsalita si Go Ben, at tuluyang bumagsak ang pinuno. Sinabi ni Go Ben, mawawalan ako ng pamilya. Kabanata 476, Medalya ng Alibughang Anak. Ang anumang robot na ginawa ni Hong Dali sa mga araw na ito ay masisira. Walang paraan upang mabuhay sa araw na ito. Ang pinuno ay pawis na parang ulan at tiyak na tumahimik. Hindi na siya makapagsalita. Kung gagawin niya, siya ay madepress hanggang mamatay ni Hong Dali. Buti na lang at hindi masyadong mahaba ang daan. Maya-maya, pumasok ang pinuno sa maliit na conference room kung saan nagpapahinga si Hong Dali. Sa oras na ito, si Hong Dali ay nakahiga sa kondongan ni Li Nianwei, natutulog ng mahimbing. Pinaglalaroan ni Li Nianwei si Hong Dali habang pinaalis siya. Mobile phone. Napakatahimik ng silid, at perpektong nagsilbing unan si Li Nianwei kapag nasa tabi niya si Hong Dali. Siyempre, kung magising si Hong Dali, si Li Nianwei ay magiging angkop na maging panganay na kapatid na babae ni Hong Dali, ang pinakamamahal sa kanyang nakababatang kapatid. Nandito na ang pinuno. Narinig ni Li Nianwei ang tunog ng pagbukas ng pinto, itinaas ang kanyang ulo, at nakita ang call na 25 hanggang 80,000 taong gulang na pinuno na nakasuot ng malaking windbreaker, at mabilis na bumati, nakatulog lang sandali si young master, gusto mo bang tawagan kita? Gisingin mo siya. Ay, haha, hindi, hayaan mo siyang matulog saglit. Alam ng pinuno na si Hong Dali ay isang taong inaantok. Siya ay aktibo sa buong araw, at natutulog siya ng hindi bababa sa 10 oras araw-araw. Kung nag-overplay siya noong nakaraang araw, hindi karaniwan para sa kanya na matulog ng 12 oras. Oo, okay. Sumang-ayon si Li Nianwei, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang telepono, tumingin sa pinuno, at nakangiting nagtanong, may kinalaman ang pinuno sa young master. Bueno, ang mekanikal na banal na damit na ipinangako sa kanya ay ginawa na. Tumango ang punong He, umupo sa pag-iisip ng sarili niyang gawain, at pagkatapos ay nagtanong, by the way, Miss Nianwei, kamusta ang filming ng Saint of the Goddess, kung saan mo pinagbidahan? Wala akong narinig na balita mula sa iyo kamakailan. Malapit nang matapos ang paggawa ng pelikula. Mahinahong sinabi ni Li Nianwei, sinabi ng young master na ayaw niya akong masyadong mapagod, kaya medyo binago ang script. Sa kasalukuyan, ang mga pangunahing eksena ay kinukunan na, at ang tanging post-editing na gawain ay si Sister Kai. Ginagawa ko ito, kaya hindi ako masyadong nagtanong. Santo ng Diyosa. Ang pelikulang ito ay orihinal na sinabi na isang malakihang produksyon na nagkakahalaga ng 50 milyon. Bagamat kasalukuyang nagsusunog ng daan-daang milyon ang Hong Dali sa bawat pagliko, sa industriya ng pelikula, ang pamumuhunan na 50 milyon ay talagang hindi pa nagagawa. Siyempre, kaya naman sobrang pakialam ng hepe sa pelikulang ito. Ang pinakamalaking dahilan ay ang pelikulang ito ay makikipagkumpetensya sa mga pelikulang American Hollywood para sa takilya. Ang tagumpay o kabiguan ay may kaugnayan sa kumpiyansa ng makalangit na industriya ng pelikula, kaya hindi niya maiwasang magmalasakit dito. Well, okay lang. Tumango ang hepe, at pagkatapos ay nagtanong, napagpasyahan mo na ba kung kailan ito ipapalabas? Gusto mo bang humanap ako ng paraan para makatulong sa pag-promote nito? Kukumustahin ko ang State Administration of Radio, Film and Television. Sa tingin ko, hindi ito malaking problema. Mahina niyang sinabi. Ngunit ano ang kanyang pagkakakilanlan? Iyan ang pinakamataas na pinuno ng National Security Agency. Nangumusta siya, pero bawal siyang magpakalat ng balita hanggang kamatayan. Ngunit umiling si Li Nianwei at nakangiting sinabi, hindi pa sinasabi ng young master kung ano ang plano niyang gawin, kaya huwag kang mag-alala. Hindi ako makakapagdesisyon para sa young master. Sa totoo lang, wala pa akong masyadong alam. Sinabi ng young master na mukhang hindi pa ito ipapalabas hanggang sa mga susunod na buwan, at ang tiyak na petsa ay hindi pa napagpasyahan.
Well, yun lang. Ngumiti ang hepe at tumingin kay Hongdali nang may magiliw na tingin, ang bastos na ito. Boy, sa totoo lang, naiingit ako sa kanya. Ginagawa niya ang lahat ng gusto niya buong araw. Siya na siguro ang pinakamasayang tao sa mundo. Paano siya magiging malungkot? Masaya ang alibughang araw-araw, hindi niya kailangang mag-isip ng anuman, at lahat ay magiging masaya. Habang sinasabi niya ito, natarante si Hongdali at Bangulong, Sister Nianwei, sino ang nandito? Narito ang pinuno, sinasabing may kinalaman siya sa iyo. Sabi ni Lin Nianwei sa mahinang boses, Young Master, gusto mo bang bumangon at tingnan? Nandito si Tito Chief. Nang marinig niya na darating ang hepe, agad na naging masigla si Hongdali, narito na naman si Uncle Chief. Gumagamit ka ba ng mga kondisyon para makipagpalitan ng mga bagay sa akin? Ito ay mabuti, ito ay mabuti. Umupo sa isang tabi ang pinuno at hindi makatawa o umiyak. Kailangan mo lang malaman ito. Hindi na kailangang sabihin sa harap ko. Bastos ka, galit na sabi ng hepe, naniniwala ka bang iimbitahan kita sa tsaa? Originally, kung ibang tao ang pinagbantaan niya, siguradong matatakot siya at hindi mapakali, ngunit sa huli, hindi ito sineryoso ni Hongdali. Sabi ng bastard na may mapaglarong ngiti, okay. Speaking of which, hindi pa ako nakakapunta sa lugar ni Uncle Chief. May pagkain ba para sa tanghalian? Tingnan mo. Walang magagawa sa produktong ito. Kalimutan mo na, kung patuloy kitang guguluhin, mapapag-alitan mo ako hanggang kamatayan. Inilabas ng hepe ang detection device ng lock tester mula sa kanyang bulsa, at pagkatapos ay itinapon ito, ibinigay ito sa iyo ng aking amo, alibughang anak. Medalya, ilagay ito. Kung lock detector ang bagay na ito, malamang na medyo hindi komportable si Hongdali pagkatapos malaman ito at hindi ito papayag na isuot ito. Pero kung sinasabing Prodigal Son Medal, siguradong walang pagdududa. Oo nga naman, kinuha ni Hongdali ang detection device na parang medalya at may pulang tali, at isinuot ito ng may ngiti sa kanyang mukha. Naku, iniisip ako ng amo, tiyuhin, hepe, medyo nahihiya ako. Pagkatapos ay ilalagay ko ito halika, hayaan mo akong isuot ito. Nang makitang sa wakas ay isinuot ni Hongdali ang bagay na ito sa kanyang leeg, ang pinuno ay nabuhayan ng loob at nakangiting sinabi, ikaw ay isang bastard, maaari kang makakuha ng isang medalya para sa isang alibughangin, ako ay naninibugho habang tinitingnan lamang ito. Alam mo ba na ang gayong maliit na bagay ay matatawag na siyang Fang Sword noong sinaunang panahon? Ito ay may kapangyarihang pumatay muna at pagkatapos ay hampasin. Gusto kong suotin ito kung maganda lang ang pangalan ko. Uncle Chief, hindi mo naiintindihan ang kaharian ng aliburga. Bastos, maniwala ka man o hindi, bugbugin kita hanggang mamatay. Palaging nararamdaman ng hepe na maaaring siya ay patayin ni Hongdali, kalimutan mo na ito. Hindi banggitin ito, ang batch ng mga mekanikal na banal na damit ay ginawa at ipinadala sa bodega sa labas ng Tianjin Mountain. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Oo, ito ay mabuti. Narinig ito ni Hongdali. Dumating ang mekanikal na banal na damit, at nanlaki ang kanyang mga mata, Tito Chief, dalhin mo ako upang makita ito kaagad. Alam kong magiging masaya ka, sumama ka sa akin. Ngumiti si Chief at agad na tumayo. Pagkalabas ng maliit na conference room, ibinuka ni Hongdali ang kanyang mga braso at nagsimulang bumati, kayo, magtipon kayo dali, tayo. Sa sandaling marinig nila na sila ay lalabas upang maglaro, lahat ay sumigaw, at sa lalong madaling panahon, Tang Moxen, Lin Nianwei, Lin Chuyin, Ling Xiao nang nakalagay ang malalaking paa ng aso, at ang pinuno, isang grupo ng mga tao ang lumabas sa napakalakas na paraan patungo sa bagong lansiyang technical school sa Tianjin Mountain. Sa daan, si Hongdali at ang hepe ay nakaupo sa perfect grade Gulan Shu. Kinuha ni Hongdali ang isang dalibin at sinabi sa maliit na tigre na Gundam sa kanyang mga bisig, Gundam, halika rito, kumain ng isa. Anak, oh. Nagsalubong ang kilay ng pinuno nang makita ito. Sinasabing ang mga higanteng sitaw na ito ay nakakapagpalaki ng mga hayop. Magiging napakalaki ba ng mga bala ng bakal na ito para matakot ang mga tao sa kamatayan sa hinaharap? Habang iniisip niya ito, biglang sinabi ni Hongdali, nga pala, Tio Chief, kailangan ko ng tulong mo sa isang maliit na bagay, Tio Chief, hehe. Oh, anong problema? May hindi mo kayang hawakan. Na-curious si Chief. Tinanong, sa lakas tao at material na mapagkukunan na mayroon ka ngayon, kailangan mo pa ba ang tulong ko? Well, about right. Actually, it's mainly because I'm tamad. Ngumiti si Hongdali at sinabi, Uncle Chief, gusto mo bang tumulong o hindi? Tulong, hanggat hindi ito lumalabag sa mga prinsipyo. Nag-isip sandali ang pinuno at nagtanong, sabihin mo muna sa akin kung ano iyon. Tama, dumating ang isang mamamatay tao para patayin ako noon, nakangiting sabi ni Hongdali, syempre, hindi niya ako pinatay. Akala ko siya ay napakatalino at maingat, kaya pumayag ako sa isang kondisyon. May killer na pumunta para makita ka. Nagulat ang pinuno at nagtanong, alam mo ba kung anong uri ng killer organization ito? Tinanong mo ba? Hindi, huminga si Hongdali, tinanong ko siya kung magkano ang komisyon para sa pagpatay sa akin.
Sinabi niya 500 milyon, at pagkatapos ay nag-alok ako ng 1 bilyon upang bilhin ang ulo ng aking amo. Pumayag siya. Ang hepe ay natigilan saglit, at pagkatapos ay biglang nagsalita, talaga bang nagpaplano ka na magbayad ng 1 bilyon para sa ulo ng iyong amo? Hinihiling ba sa akin ang iyong kondisyon na tulungan kang lumikha ng sertipiko ng kamatayan para sa pumatay? Pagkatapos ay maaari niyang patayin ang mga tao ng mahinahon, tama? Oh my God, kung tutusin, kami rin ang mga pinuno ng National Security Agency. Tinutulungan ba kita, tinutulungan, o tinutulungan? Oo. Walang kahihiyang inamin ni Hong Dali, maaaring kailanganin ko siyang bigyan ng bagong pagkakakilanlan at magpaplastikan sa kanya, kung hindi, masama kung siya ay makikilala. Ang pinuno. Aba, sinong nagsabing tanga ang baklang ito? Mas matalino lang siya sa unggoy. Pumayag ang pumatay na bilhin ang ulo ng amo sa halagang 1 bilyon, na hindi naman talaga mahalaga. Ang mahalaga ay masusundan mo ang killer's thread na ito para malaman ang lokasyon ng base ng Sand Eagle Organization. Hindi man natin alamin ang lokasyon ni Xia Ying, malalaman natin kung ang employer behind the scenes ay ang Futuzai Botso. Kung talagang ang Futuzai Botso, hehe, ang saya naman nun. Okay, bagamat nakapagdesisyon na siya, ang hepe ay nagpanggap pa rin na medyo nag-aatubili at sinabing, pagbigyan na natin itong bastos na tulad mo. Pakiusap lang sa pumatay na makipag-ugnayan sa akin kapag nakabalik ka na, at ako ang mananagot sa pag-aayos ng iba. Sa labas ng Tianjing Mountain, sa isang lihim na maliit na silid. Ang misteryosong binata, ang amo ng hepe, ay nasa maliit na silid sa oras na ito. Bilang karagdagan sa 2 gwardya, mayroong humigit kumulang 100 siyentipikong mananaliksik sa tabi niya, isa sa kanila ay si Dr. Ai Hui. Pinuno, ayon sa pinakahuling signal, 6 na sasakyan na kumakatawan sa pangkat ni Hong Dali ang lumitaw malapit sa Tianjing Mountain, na halos 10 kilometro lamang ang layo mula rito. Tiningnan ni Dr. Ai Hui ang larawan sa screen ng computer at sinabi, ang 6 na sasakyang ito kabilang sa mga ito ay ang kotse ni Hong Dali, ang Grand Shu na siya mismo ang nagdisenyo, ang Blackbat ni Miss Lin Chuyin, at 4 pang balsayon. Ang Hong Dali na ito ay napaka-partikular tungkol sa karangyan at pangyayari sa tuwing lalabas siya. Ngumiti ang lalaki at sinabing, gaano kalayo ito? Kapag nasa loob ng 5 kilometro, magiging tumpak ang signal. Sagot ni Dr. Ai Hui. Well, okay. Dahan-daang tumango ang misteryosong lalaki at sinabing, tingnan natin kung may mangyayaring milagro ngayon. Ayon sa plano, dapat ay naisuot na ni Hong Dali ang detection device sa ngayon. Maghihintay tayo hanggang sa makapasok siya sa range at simulan ang pagtuklas. Oo. Agad namang sumang-ayon ang mga mananaliksik. Kabanata 477, kailangan kong mawala ang aking kapalaran. Ang layo na 5 kilometro ay hindi malapit o masyadong malayo. Lalo na sa panahong ito, ang kalsada sa labas ng Tianjing Mountain ay medyo maayos dahil sa katotohanan na ang kaayusan ng trapiko ay napanatili ng maayos dahil sa science fiction city. 10 kilometro, 8 kilometro. Hindi nagtagal, ang sasakyan ni Hong Dali at ng kanyang koponan ay pumasok sa 5 kilometrong hanay kung saan ang signal ng gas detector ang pinakamalakas at pinakatumpak. Simulan ang pagtuklas. Agad na utos ng misteryosong lalaki. Okay. Inon ni Dr. Ai Hui ang lock tester. Nakatutok ang mga mata ng lahat ng naruroon sa screen ng lock tester. Maya-maya, ang pulang probe sa screen ng lock tester ay nagsimulang mag-iba-iba at nagsimulang tumaas ng paunti-unti. Ito ay gumagalaw, ito ay gumagalaw. Medyo nabahala din ang misteryosong lalaki, itong Hong Dali, hanggang saan ba titigil ang swerte niya sa huli. Good luck. Naiwasan ang kalamidad. Good luck sa ulo. Sa gilid niya, kinakabahan si Ai. Si Dr. Hui at ang iba ay galit na hindi sila nang ahas na magsalita. Di nagtagal, pagkatapos na maipasa ng pulang probe ang unang 3 malas na antas, nagsimula itong patuloy na lumaki pataas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang rate ng paglago ng pulang probe ay mas mabagal kaysa sa inaasahan. Maging ang sariling swerte ng misteryosong lalaki ay tumaas ng mas mabilis kaysa dito. Ito, tapos na ba? Napakunot ang noo ng misteryosong lalaki, sa pagtingin sa posisyong ipinakita ng probe sa screen, halos lumuwa ang mga mata. Dahil not to mention ang pag-abot sa level ng good luck, hindi man lang siya nagkaroon ng swerte noong una. Ang index ng swerte ng Hong Dali ay napunta sa pinakamababang antas. Sa itaas ng Lotte Anming. Ito. Ang misteryosong lalaki ay mukhang natulala at tinanong si Dr. Ai Hui sa gilid, may problema ba sa lock tester na ito? Hindi maaaring ito lang ang swerte ni Hong Dali, tama. Si Ai Hui Dr. Hui ay pawis na pawis. Ang butil ng pawis ay bumagsak na parang patak ng ulan. Ang swerte ni Hong Dali ay ang unang antas lamang ng Lotte at Anming. May maniniwala ba dito? Kaya't napakadeterminado niyang sagot, Leader, baka may aberya sa instrumento. Aayusin ko ito kaagad. Well, okay. Subukang maging mas mabilis hanggat maaari. Lalong naging balisa ang misteryosong lalaki. Habang hindi niya masuri ang swerte ni Hong Dali, lalo siyang naging balisa. Alam niyang may swerte si Hong Dali, pero ngayon nalaman niyang hindi kasing ganda ng swerte niya si Hong Dali, at iyon ang naramdaman niya.
Naturally, hindi ito mahirap intindihin. Hindi nagtagal, binuksan ni Dr. Ai Hui ang chill-up tester at sinuri ang mga bahagi sa loob mula simula hanggang dulo. Walang naging problema. Sa wakas ay na-assemble niya ito at na-restart ang system. Aniya, baka may error sa system. Walang problema sa hardware. Ay restart ito at tingnan. Well, tingnan natin kung mas maganda sa pagkakataong ito. Nag-aalalang sabi ng misteryosong lalaki. Mabilis na nag-restart ang system. Matapos makumplito ang pag-restart, mabilis na muling tumaas ang probe, ngunit masaya pa rin ang huling resulta. Pinuno. Ako. Si Dr. Ai Hui ay sabik na halos mapaiyak siya, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Huwag ka munang mabalisa, hayaan mo muna akong mag-isip tungkol dito, hinawakan ng misteryosong lalaki hawak ang kanyang baba, naisip niya sa kanyang sarili, si Hongdali lang ang may ganitong kaunting swerte. Sino ang maniniwala? Ngunit ang tester na ito ay huminto lamang sa unang antas. Mayroon bang misteryo dito? Maligayang mga araw at ligtas na buhay, masasayang araw at ligtas na buhay. Siya. Ilang saglit na bamulong, at biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, kung aalisin mo ang pagsubok nitong taga-subok ng swerte, mula sa literal na kahulugan ng salitang, Lotian Anning, ito ay lubos na naaayon sa karakter ni Hongdali. Ito kaya ang dahilan. Dito ba? Naisip ko ito. Agad na sinabi ng misteryosong lalaki, Dr. Ai Hui, huwag kang mag-alala. I-on muna ang tester. Dapat bigyang pansin ng lahat na mag-obserba at tingnan kung mayroong anumang pagbabago bago sa index. Hindi ba sinabi mo na noon? Ang index ng swerte ay hindi ito ay palaging pareho. Okay. Nang makitang hindi sinisisi ng misteryosong lalaki ang kanyang sarili, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Dr. Ai Hui. Ang misteryosong lalaki ay binibigyang pansin ang kanyang index ng swerte, ngunit walang ideya si Hongdali. Sa oras na ito, ang kanilang convoy ay pumasok na sa parking lot ng New Lansiang Technical School. Natigilan si Hongdali nang makita niya ang eksena sa paligid niya. Pagkaraan ng ilang sandali, kakaiba siyang nagtanong, hindi pa ba tapos ang enrollment dito? Bakit napakaraming tao pa rin? Hindi nakakagulat na sinabi niya ito. Mayroong hindi bababa sa 3 o 4 na beses na mas maraming mga kotse dito kaysa sa huling oras na dumating siya, at ang parking lot ay halos puno. Wala na. Hindi naman masyadong mataas ang sahod na binigay mo, galit na sabi ng hepe, ang taunang sweldo ay 200,000, 200,000. Sino ba ang hindi matutukso? Mula noong huling pagpunta mo dito at sinabi iyan, ito ngayon ay libo-libo na ang mga taong nag-a-apply araw-araw, hindi lamang mula sa ating bansa, kundi mula sa ibang mga bansa, kasama ang mga reporter mula sa ibang bansa, na pumupunta para makita ang mga estudyanteng tulad nito na gustong pumasok sa paaralan. Yun lang, hindi masama, nakangiting binuksan ni Hongdali ang pinto, fair na, Tito Chief, tingnan natin ang mga mekanikal na damit na dala mo, itong mga taong ito. Kung gusto mong bumisita, maaari kang bumisita. Sa totoo lang, hindi masama para sa iyo na gawin ito, sinundan ng hepe si Hongdali palabas ng kotse at nakangiting sinabi, kahit sino man ay walang nag-aalinlangan sa tunay na focus ng ating bagong lansiyang. Ang aming orihinal na intensyon na hanapin ka bilang isang ahente ay medyo pare-pareho. Sinabi ng hepe, at hindi niya namamali na pinuri siya, nga pala, ang iyong sasakyan ay talagang mahusay. Dumating ang pinuno sa Hongdali dahil sa kanyang reputasyon. Napakagandang disguise para sa isang maliit na alibughang alam lamang kung paano gumastos ng pera ng random. Sino ang mag-aakalang ang paaralang pinamamahalaan ng gayong tao ay magiging isang tunay na pambansang pangunahing proyekto? Kayong mga talunan, ilagay ang iyong payong. Dahil isa kang super aliberga, paano mo ilalantad ang iyong balat sa nakakapasong araw? Kaya't pagkababa niya sa sasakyan, tinawag ni Hongdali ang mga gangster at itinaas ang kanyang mga profesional na parasol lumipad ang 10 modelo ng eroplano, at hindi nagtagal ay nabalot ng madilim na ulap ang lugar. Tinakpan ng pinuno ang kanyang mukha, mukhang pinaplano ng taong ito na gawin ito sa hinaharap. Sa oras na ito, ang kilusan dito ay nakaakit na ng maraming reporters na bumisita at nagpakuha ng litrato. Kung tutuusin, ang dry ice parasol na ito ay masasabing eksklusibo sa Hongdali, at hinding-hindi ito gagamitin ng iba. Pwede naman. Isang malaking grupo ng mga reporter ang nagtipon sa paligid, at isa sa kanila ay isang matandang kakilala, si John. Ang mikropono sa kamay ng lalaking ito ay halos tumama sa mukha ni Hongdali, Young Master Dali, nandito ka na. Ilang araw na lang, napakataas na ng reputasyon ng lugar na ito. Popularidad, mayroon ka bang masasabi? Nagmamadaling lumingon si Hongdali at muling tumingin sa paligid, at sa wakas ay tumahimik, bueno, ito ang kapangyarihan ng isang aliberga. Ang hepe, si Tang Moxon, Li Nianwei at iba pa ay napaatras. Hindi namin kilala ang lalaking ito. Ang sagot ni Hongdali ay nagulat sa mga reporter sa paligid niya, at isa pang reporter ang sumugod at nagtanong, kung gayon, Master Dali, ano ang iyong inaasahan para sa paaralang ito? Oo, syempre, sabi ni Hongdali. Seryosong sagot ni Dali, gusto kong itayo ito sa pinakamalaking teknikal na paaralan sa mundo. Diyos ko!
Hinayla ng pinuno si Tang Moxon at ang iba pa at gustong umatras makinig, ang pinakamalaking teknikal na paaralan sa mundo. Nga pala, pwede mo bang tanggalin ang salitang technician? Hindi, kung malalaman ng mga tao ang aking pagkakakilanlan bilang direktor ng National Security Bureau, hindi ako makakakita ng sinuman sa hinaharap. Mabilis na isinulat ng mga mamamahayag sa kanilang mga notebook, gusto ni Master Dali na magtayo ng pinakamalaking teknikal na paaralan sa mundo. May isa pang nagtanong, Master Dali, ayon sa iyong plano, 2 bilyong yuan ang ipupuhunan dito para bayaran ang sweldo ng mga guro. Mabawi ba ang gastos ng ganoong kataas na pamumuhunan? Ang alibughang anak ay hindi kailangang mag-isip tungkol sa mga gastos. Nakangiting sumagot si Hong Dali, paano ako mag-aalala tungkol sa kung paano kumita ng pera? Malinaw na hindi ito pare-pareho sa isang matagumpay na alibughang anak. Sa oras na ito, muling nagtanong si John, kung gayon, Young Master Dali, bakit kailangan mong gumastos ng pera? Ito ay isang magandang tanong. Matagumpay na sumagot si Hong Dali, kailangan kong mawala ang aking pamilya. Paano ko mabubuhay ang pagtrato sa akin ng inang bayan kung hindi ako mawawalan ng pamilya? Umakyat ang hepe at tinakpan ang bibig ni Hong Dali at kinaladkad pabalik ang alibughang bata. Ang mukha nito ay kasing itim ng karbon, ikaw basta-basta, kung magsalita ka ulit ng walang kaparerekon, maniwala ka man o hindi, ikukulong kita. Sinabi ni Tang Moxon, Li Nianwei at iba pa na ang kanyang mukha ay halos nakabaon sa kanyang dibdib. Nang makitang hindi tama ang sitwasyon, ang Urban Management Officer na responsable sa pagpapanatili ng pampublikong seguridad dito ay nagmamadaling lumapit at naghiwa-hiwalay sa mga tao, lahat, mangyaring pumunta muna sa ibang lugar para sa mga panayam. May napakahalagang mga bagay pa ang Young Master na dapat gawin. Kailangang gawin ito, sana ay hindi mo sayangin ang oras ni Young Master, salamat. Sinabi na ng security guard, ano pa ang masasabi niya? Agad na umalis ang lahat, bueno, Young Master Dali, pumunta muna tayo sa ibang lugar. Kung mayroon kaming mga katanungan, hihingi ako ng tulong sa iyo. Aha! Aha! Hinaway-kaway ni Hong Dali ang kanyang mga braso, at tumawa ang pinuno kasama niya. Sinabi niya sa mga mamamahayag, tara tambay muna tayo, pumayag itong lalaki. Nang tuluyang umalis ang lahat, marahas na hinayla ng hepe ang kaliwang tenga ni Hong Dali, habang hinawakan ni Tang Moxon ang kanan, ikaw bastard, Dali, kung magsalita ka ng walang kaparerekon sa mga mamamahayag sa hinaharap, ang kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Okay, tumango si Hong Dali, sasagot ako ng maayos sa susunod, sagutin mo ng maayos. Hindi talaga ginawa ng bastos na to. Ang batas ay nagpapaginhawa sa mga tao. Talagang walang magawa ang pinuno, ngunit hindi niya makalimutan ang misyon at sinabing, talagang iinis ako sa iyo. Sumama ka sa akin at dalhin ka upang makita ang pinakabagong henerasyon ng mga banal na damit na ito. Okay, mas maganda ito. Matalim na tumango si Hong Dali. Maya-maya, nakarating na ang lahat sa isang malaking bodega sa loob ng school. Ngumiti ang pinuno, kinuha ang susi, binuksan ang pinto, at sinabing, pumasok ka. Kapag nakita mo itong bagong henerasyon ng mga banal na damit, tiyak na magugustuhan mo ito. Nagmamadaling pumasok sa bodega, nagliwanag ang mga mata ni Hong Dali dahil mayroong 100 silver-white mechanical holy clothes na maayos na nakalagay sa loob. Wow, ha. Magaling ang isang ito. Tumawa ng malakas si Hong Dali, oo naman, si Uncle Chief ang pinakakahanga-hanga. Chapter 478, tumaas. Umakyat din sa wakas. Ang pilak puting shell ng mga mekanikal na banal na damit na ito ay kumikinang na may malamig na liwanag sa ilalim ng madilim na mga ilaw sa bodega. Ito ay naiiba sa unang pagkakataon na nakita ko ito, at ang hitsura ng mekanikal na banal na damit na ito ay ibang-iba sa hugis konstelasyon na mekanikal na banal na damit na nakita ko noon. Sa pagkakataong ito, ang mga mekanikal na banal na damit na ito ay tila mas komprehensibong tinatakpan ang katawan. Ang pangkalahatang hitsura ay napakalapit sa hitsura ng Iron Man sa Earth, ngunit mayroon ding maraming mga pagkakaiba. Ikaw bastard, nasisiyahan ka na ba sa pagkakataong ito? Ang pinuno ay humakbang pasulong at tinapik ang mga mekanikal na banal na damit na inihatid ng buong pagmamalaki. Ang mga mekanikal na banal na damit na ito ay sandata ng militar na espesyal na ginawa ng aming departamento ng industriya ng militar. Ang mga ito ay pareho sa mga tinawag mo noon. Ang mga mekanikal na banal na damit na ipininta ni Miss Jin Yishuan ay talagang naiiba. Sa simula, maaari lang akong magbigay sa iyo ng ordinaryong mekanikal na banal na mga damit ayon sa iyong kahilingan, ngunit napagpasyahan kong ibigay sa iyo ang pinakamahusay na paraan, ngunit napagpasyahan kong ibigay ito sa iyo. Napakakuripot mo. Mabuti. Bagamat pumayag si Hong Dali, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mekanikal na banal na damit sa kanyang harapan. Kahanga-hanga, sa pagkakataong ito ang mechanical saint cloth ay tiyak na mabubulok at mabubuo sa isang napakahusay at perpektong antas ng mechanical saint cloth. Ang disenyo ng hitsura ng mga mekanikal na banal na damit na ito ay batay sa magandang hitsura ni Miss Jin Zishan, at ito ay pangalawang dinisenyo ng mga propesyonal na designer mula sa aming departamento ng industriya ng militar. Puno ng pagmamalaki ang pinuno at nakangiting sinabi, kung tutuusin, maraming lugar na idinisenyo ni Miss Jin Zishan.
Isinasaalang-alang lamang nila ang mga aesthetics ngunit binabaliwala ang mga teknikal na aspeto, kaya ang mga profesional na taga-disenyo sa aming departamento ng industriya ng militar ay isinama ang marami sa mga pinaka-advanced na konsepto sa mundo at sa wakas ay dinisenyo ang pinakabagong henerasyon ng mekanikal na banal na damit. Kaya ang mga profesional na taga-disenyo sa aming departamento ng industriya ng militar ay isinama ang marami sa mga pinaka-advanced na konsepto sa mundo at sa wakas ay dinisenyo ang pinakabagong henerasyon ng mekanikal na banal na damit. Sabi niya. Pinulot ang braso ng isang mekanikal na banal na kasuotan, mayroong isang buzz na tunog mula sa mekanikal na bukal. Hindi nagtagal, ang mekanikal na banal na kasuotan ay ganap na armado sa braso ng pinuno. 2 beses lumipat ang pinuno. Sinabi, tingnan mo, ang mga kasukasuan at mga posisyon ng kalamnan ng buong mekanikal na banal na kasuotan ay pinagpatong-patong upang mas magkasya ito sa katawan. Kahit anong galaw mo, hindi ka makakaramdam ng anumang discomfort. Then the chief said again, sinuntok niya ng malakas ang pader sa tabi niya. Ang isang marka ng kamao ng amo ay agad na naiwan sa dingding, ngunit ang braso nitong mekanikal na banal na damit ay ganap na hindi nasaktan. Ngumiti ang hepe at sinabing, tingnan mo, ang bagay na ito ay ang aming pinakabagong resulta ng pagunlad. Ito ay gumagamit ng pinakamatibay na Mar-Raging steel at lubos na lumalaban sa pisikal na pinsala. Kabayo. Iyan. Ano ang kabayo? Nagtataka si Hong Dali, ano ito? Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang tungkol dito. Ito ay Mar-Raging steel, paliwanag ng hepe, ito ay isang uri ng bakal na may carbon-free o micro-carbon martensite bilang matrix. Ang ultra-high strength na bakal na maaaring makabuo ng intermetallic compounds precipitation hardening ay iba sa tradisyonal na high-strength steel. Hindi ito gumagamit ng carbon ngunit umaasa sa dispersion at precipitation ng intermetallic compounds na ito ay nagbibigay ng kaunting lakas. Index, mahusay na bumubuo ng simpleng proseso ng paggamot sa init, halos walang pagpapapangit sa panahon ng pagtanda, at mahusay na pagganap ng hinang. Hindi ko maintindihan, ngunit mukhang kamanghamanghang. Mga mata, kung gayon, para saan ang ganitong uri ng tumatandang bakal noong nakaraan? Ang ganitong uri ng bakal ay may malawak na hanay ng mga gamit, ngunit sa palagay ko ay hindi mo ito maaalala kung sasabihin ko sa iyo ng labis, nakangiting sabi ng hepe, kailangan mo lang malaman. Ang ganitong uri ng bakal ay ginagamit upang gumawa ng mga casing ng rocket engine. Ang bakal na ginamit upang gumawa ng mga casing ng rocket engine. Wow, nasa harap ko na ba ang lahat ng ito? Ito ay mabuti, ito ay mabuti. Si Hong Dali ay lubos na nasisiyahan sa kadakilaan ng hepe, at sinabing may nakakalokong ngiti, ang tiyuhin na pinuno ay ang pinakamahusay. Naisip ko na ang paggamit lamang ng ordinaryong bakal ay sapat na. Hey, hey! Ikaw bastard, si Hatsune ay gumagamit ng ordinaryong bakal dahil wala siyang sapat na mga kagamitan, nakangiting sabi ng hepe, ang ginawa niya ay maaari lamang ituring na inisyal na bersyon ng eksperimentong, at ang mga hilaw na materyales ay dapat na i-upgrade para sa produksyon ng bansa. Natural, gusto kong makuha ang pinakamahusay na bagay para sa iyo. Salamat, Theo Chief. Ngumiti si Hong Dali at nagpasalamat sa kanya, pagkatapos ay tumingin sa baluti ng mekanikal na banal na damit sa braso ng pinuno, at pagkatapos ay tumingin muli dito. Ang hitsura ng iba pang mekanikal na banal na damit. Biglang nagtanong, itong mga mekanikal na banal na damit, mukha ba silang mga insekto? Magandang bata, mayroon kang isang matalinong mata. Tumawa ang pinuno, ang mga mekanikal na banal na damit na ito ay nagsasama ng pinakanatatanging istruktura ng 12-dosenang mga insekto. Masasabing, ang buong mecha ay ganap na war exoskeleton armor. Kung tutuusin, ang pangunahing prioridad ng industriya ng militar ay ang mga aktibidad sa digmaan. Ginalaw niya ang kanyang mga daliri upang bumuo ng kakaibang hugis, at saka sinabi. She. Sa isang tunog, isang super switchblade na halos 1 metro ang haba na nakaunat mula sa kanyang siko. High vanadium high-speed tool steel, dahan-daang ipinakilala ng hepe, high hardness, high toughness, very wear resistant at mahusay na retention lahat ng santuka na sandata ng mechanical saint cloth ay karaniwang gawa sa material na ito. Sabi niya at casual na nilaslas, at ang isang kalapit na piraso ng kahoy na kasing kapal ng mangkok ay dahan-daang hiniwa na parang tofu. Wow! Mukhang natulala si Hong Dali, Uncle Chief, napakalakas mo, hindi mo maibibigay sa akin. Sabi niya na hindi niya masabi, ngunit sa pagtingin dito, halos umiyak siya. Bastos ka, magpanggap ka pa. Inalis ng hepe ang teleskopikong kutsilyo at galit na hinampas si Hong Dali sa ulo, napakagaling mo sa makukuha mo. Ang ganitong hanay ng baluti ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4 na milyon. Ang mga shell ng mga mekanikal na banal na damit na ito ay isinama sa pinakamataas na teknolohiya na kasalukuyang makakamit ng ating langit. Ginagaya ng shell na ito ang genetic makeup ng tardigrade, ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Ang tiyak na kaalaman sa plano ay medyo propesyonal, at hindi ko ito maipaliwanag ng malinaw. Anyway, kailangan mo lang malaman na maliban na ang bagay na ito ay hindi maaaring lumipad, ito ay karaniwang walang anumang mga pangunahing kahinaan. Ito ay mabuti, ito ay mabuti. Matingkad na ngumiti si Hong Dali, gusto ko ang pinakamahusay.
Hindi na ako magtataka kung normal lang. Okay, bamantong hininga ang pinuno, tumingin kay Hong Dali na may makahulugang tingin sa kanyang mga mata, at sinabing, iiwan ko muna ang mga bagay na ito sa iyo sa ngayon. Kung ano ang makukulitin mo, I don't care, in the end, isa sa mga gagawin mo ay ibibigay sa bansa para sa research. Walang problema, tumanggo si Hong Dali at nakangiting sinabi, Tito Chief, alam mo naman na hindi ako kumakain mag-isa, hehe. Haha, brat, kung ikaw ay isang solitary eater, natatakot ako na baka nahuli ka namin at ginawang guinea pig. Malalim ang sinabi ng hepe, at muling sinulyapan si Hong Dali, maglaan ka ng oras at magtrabaho, hihintayin ko ang iyong balita sa kanila sa labas. Okay. Sumang-ayon si Hong Dali, naiintindihan ko. Umalis ang pinuno sa bodega, pagkatapos ay maingat na isinara ang pinto ng bodega. Matapos ang lahat ay sa wakas ay nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Ito ang magandang bagay kay Hong Dali. Hindi siya kumakain mag-isa. Kung hindi, paano siya magiging masaya na makipagtulungan sa bansa? Sa totoo lang, ayaw talaga ng bansa na manghuli ng mga taong medyo espesyal sa pagsasaliksik. Ang prerequisite ay makakain ka ng karne, pero dapat may sabaw na inumin ang bansa, tapos walang paraan. Well, kung tutuusin, imposibleng ilagay ang isang individual sa itaas ng bansa, di ba? Kaya para kay Hong Dali, palaging iniisip ng hepe na siya ay tila walang puso, ngunit sa bagay na ito, siya ay napakatalino. Naiintindihan niya kung ano ang maaari niyang gawin at kung ano ang hindi niya magagawa. Para sa gayong matalinong mga tao, ang pagtutulungan ay nagiging maayos. Kamalig. Tiningnan ni Hong Dali ang 100 set ng exoskeleton armor sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang baba. Hindi siya tanga sa sarili niya, at madali niyang natuklasan na alam na siguro ng bansa na siya ay may kakayahang mabulok at magsama-sama. Gayunpaman, maliwanag na ang bansa ay walang intensyon na hulihin siya at bumalik upang pag-aralan ito, at ang kasalukuyang kahulugan na ipinahayag ng 100 hanay ng mga mekanikal na banal na damit ay maaari niyang palayain ang kanyang sarili. Saka madali lang, paglaruan na lang natin ang sarili natin, at kung may pakinabang, bumalik ka, at magiging maayos ang lahat ng walang problema. Sa pag-iisip nito, pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, decompose. Combine. Sa isang lihim na maliit na silid sa labas ng bundok Tianjin. Umupo sa isang upuan ng misteryosong binata, bahagyang kinusot ang mga mata at tinapik ang mga daliri sa mesa. Sa oras na ito, iniisip niya ang problema ni Hong Dali. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, tiyak na kakaiba ang swerte ni Hong Dali. Ang swerte niya, sigurado iyon. Pero ngayon, obvious na nasa level na ito ng ordinaryong tao. Maligayang kapayapaan, ang antas na ito ng swerte. Nasira kaya ang instrumento? May problema. Pero parang hindi naman. Parehong nasubak ang kanyang sarili at si Woody. Kung talagang may problema, ang swerte ni Hong Dali ay dapat nakatulad ng sa kanya at kay Woody. Pero ngayon medyo malaki na ang gap. Okay lang sana kung mas masahol pa ang swerte niya kaysa kay Hong Dali, pero ang resulta ngayon ay nasa level lang ng ordinaryong tao ang swerte ni Hong Dali. Dahil ba sa swerte niya kaya hindi pa ito nagsisimula? Kailan ito magsisimula? Bilang resulta, habang iniisip niya ito, biglang nagsabi si Dr. Ai Hui sa gilid ng, hey, at pagkatapos ay sinabing nagulat, leader, nagbago ang index ng swerte ni Hong Dali. Tingnan mo, nagbago na ba? Agad na tumayo ang misteryosong lalaki at sumugod sa 2 hakbang, ang mga mata ay nakatutok sa taga-subok ng swerte. Nang marinig ang ilang paggalaw dito, maraming iba pang mga tao ang nagmadaling lumapit at tumingin sa pointer na kumakatawan sa swerte ni Hong Dali sa screen na may halong hininga. Sa oras na ito, unti-unting tumatalon ang pointer sa screen. Sa simula, 2 beses itong tumalon pataas. Nang umabot ito sa ikalimang antas ng Jiren Tianxiang, ang lahat ay nagsabi ng, oh, at ang misteryosong lalaki ay sumigaw sa kanyang puso, umakyat ito, umakyat na. Sa wakas ay umakyat na. Tingnan natin kung gaano kataas ito sa pagkakataong ito. Kabanata 479, Perfect Level Mechanical Saint Cloth. Pinuno, tila si Hong Dali ang uri ng tao na malaki ang pagbabago sa swerte. Sa pagtingin sa jumping pointer sa lock tester, gulat na sinabi ni Dr. Ai Hui, mukhang may sorpresa ngayon. Oo, ngayon naabot na natin ang antas ng Jiren Tianxiang. Tuwang-tuwa din ang misteryosong lalaki. Kahit na ang mga doktor na ito ay hindi man lang nang ahas na banggitin ang kanyang pagkakakilanlan, sa oras na ito, hindi na kailangang itago ang anuman. Habang nag-uusap ang lahat, biglang nag-click ang lock tester, at nahulog muli ang pointer, na umabot sa level ng smoke fan ng fog lock. Anong nangyayari? Natigilan ang lahat. Naramdaman ng misteryosong lalaki na kanina pa medyo kalmado ang pagtibok ng kanyang puso. Paanong ang malaking halaga ng swerte ay bumaba ng ganito? Bilang resulta, hindi pa ito tapos. Maya-maya, muling nag-iba-iba ang pulang probe sa screen ng lock tester at unti-unting tumaas. Hindi nagtagal, sa pagkakataong ito huminto ang pointer sa ang ika-6 na antas ay nasa itaas ng antas ng swerte. Ito, tunay na naranasan ng misteryosong lalaki at ng mga doktor kung ano ang ibig sabihin ng pagiging nasa roller coaster. Ang pointer na ito ay patuloy na umaakyat at pababa.
Kung ang puso ay medyo mahina, ito ay magdudulot ng biglaang pagkamatay mula sa myocardial infarction. Sa oras na ito, si Hong Dali, na nasa bodega, ay tumingin sa perpektong Saint Cloth helmet sa kanyang harapan at nakangiting sinabi, "Haha, ang naagnas ko ngayon ay sobrang basura, ito ay talagang isang sorpresa, kahanga-hanga. Perpekto. Grade panloob na circuit, hindi tinatagusan ng tubig, lumalaban sa presyon, pag-save ng enerhiya 50%, anti-interference." Ang mga nakaraang katangian ay kaya-kaya, ang susi ay. Ang panloob na circuit na ito ay talagang nakakatipid ng 50% na enerhiya. Ituloy mo. Sinabi ni Hong Dali na may masayang ngiti, mabulok. Sa isang lihim na maliit na silid sa labas ng bundok Tianjin. May pagbabago. May pagbabago na naman. Bulalas ng misteryosong lalaki kasama ang iba habang nakatitig sa pointer sa lock tester. Sa screen, ang pointer ay nagsimulang matalo unti-unti muli. Sa pagkakataong ito, unang tumalon si Shi Heng Yuntay sa ikapitong antas, at lahat ay nagsabi ng, "Oh." Nang malapit nang maging masaya ang lahat, biglang bumaba ang pointer sa ikatlong antas ng fan ng usok na nakakulong sa fog. Tiningnan ito ng misteryosong lalaki ng may kasiyahan. Pawis na pawis ang ulo ko, at patuloy akong sumisigaw sa aking puso, nasa roller coaster ba ang index ng swerte mo? Minsan. Buti na lang hindi umuubra ang masama. Hindi nagtagal ay naunawaan ng misteryosong lalaki kung ano ang ibig sabihin ng pakiramdam na nakasakay sa isang roller coaster. Ang swerte ni Hong Dali ay tumalon ng matindi, pataas at pababa, minsan tumatalon sa ika-6 o ika-7 antas, paminsan-minsan ay tumatalon sa ika-2 o ika-3 antas, at minsan ay tumatalon pa sa unang antas. Nakatutok ang misteryosong lalaki at ang mga mata ng lahat sa pointer ng lock tester. Ang ulo ay gumagalaw pataas at pababa na parang manok na tumutusok sa kanin, na napakasaya. Ito, ang batang ito. Ang misteryosong lalaki at ang lahat ay natigilan, ano ang nangyayari sa kanyang swerte. Pagkatapos, si Dr. Ai Hui ay nababalot ng malamig na pawis. Ang tinutukoy niya ay si Hong Dali, ang uri ng tao na ang swerte ay nagbabago ng gusto, ngunit ito ay talagang napakalaki, tama ba? Ito ba ay isang sorpresa o isang horror ngayon? Bilang isang resulta, tulad ng sinabi niya ito, nag-click ang taga-subok ng swerte, at ang pulang pointer ay talagang huminto sa ika-8 antas ng auspiciousness sa pagkabalisa. Anong nangyayari? Napatulala ang lahat. Naramdaman ng misteryosong lalaki na kanina pa medyo kalmado ang kanyang munting puso. Napakagaling ni Hong Dali sa kung fu, ano ang nagawa niya? Kamalig. Tiningnan ni Hong Dali ang helmet ng mekanikal na banal na damit sa kanyang kamay at tumawa. Perpektong Saint Cloth helmet, mga pinahusay na function, hindi tinatablan ng tubig, lumalaban sa presyon, napakalakas, naka-streamline na hugis. Mga karagdagang tampok, nilagyan ng matalinong sistema. Ang mga katangian sa harap ng helmet na ito ay karaniwan lamang, ngunit ang susi ay nasa huli, ang matalinong sistema. Sa pamamagitan nito, nakakausap ng mga tao ang matalinong sistema ni Goben. Magagamit mo ito sa mekanikal na banal na tela na ito. Hahaha. Hindi ko ini-expect na magkakaroon ako ng ganyang attribute. Tumawa ng malakas si Hong Dali, "Goben, maaari ka nang manatili sa aking mga mekanikal na banal na damit mula ngayon." Talagang isang malaking sorpresa ito. Ha. Ito ay gumagalaw. Ito ay ginamit muli. Ang misteryosong lalaki at lahat ay tumitig sa pointer sa lock tester at muling bumulalas. Sa screen, tumalon ang pointer sa pangalawang antas at pagkatapos ay sa ikatlong antas sa pagkakataong ito. Sa sandaling naisip ng lahat na magkakaroon ng rebound mamaya, ang pointer ay talagang tumalon sa unang antas na may pop na tunog. Ang unang antas. Talagang tumalon siya sa unang antas muli. Nababalot ng malamig na pawis ang misteryosong lalaki. Sa oras na ito, para siyang sugarol, na nakatingin sa lock tester kasama si Dr. Ai Hui at iba pang nakapaligid sa kanya. Sabay-sabay na sumigaw, "Tataas! Tataas! Tataas! Tataas!" Ngunit malinaw na hindi ito gumana sa pagkakataong ito. Sa pamamagitan ng isang pop, ang probe ay tumalon muli sa ikatlong antas. Oh my God! Ang misteryosong lalaki at ang lahat ay natigilan, ano ang nangyayari sa kanyang swerte? Ano ang nangyayari? Pwede bang itigil mo na ang pagiging nakakatakot? Sa sandaling ito, sa wakas ay lumitaw ang pulang pointer. Nagsimula ulit sumayaw. Bilang isang resulta, ang lahat ay ganap na natakot sa pagkakataong ito. Dahil sa pagkakataong ito ang index ng swerte ay tumalon ng husto at mabangis na halatang hindi na ito katulad ng dati. This time masasabing straight rise na. Geometric jump. Nang huminto ang pointer, tumigil talaga ang pulang pointer sa ika-12 antas ng good luck. Ang ika-12 antas. Ito talaga ang ika-12 antas. Ang misteryosong lalaki at ang mga doktor ay bumulalas, ang unang antas ng swerte. Ito talaga ang antas ng unang antas ng swerte. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ng lahat. Ano ang ginawa nitong Hong Dali? Makalipas ang kalahating oras, bodega. Nakaupo si Hong Dali sa lupa na tulala, tinitingnan ang 6 na set ng perpektong mekanikal na banal na damit sa harap niya. Nagulat siya kaya hindi siya nakapagsalita.
Sa katunayan, sa simula, hindi inaasahan ni Hong Dali na maaari siyang aktwal na mabulok at pagsamahin ang 6 na set ng perpektong antas ng mekanikal na banal na damit. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang 100 hanay ng mga mekanikal na banal na damit sa kabuuan, at ang mga panloob na bahagi ng mekanikal na banal na damit na ito ay napakakomplikado, kabilang ang mga shell, circuit, armas, mapagkukunan ng enerhiya, at iba pa. Mayroong higit sa 100 mga ito. Kung ikaw ay medyo malas, maaari mong i-disassemble ang mga ito. Ang mga perpektong antas na bahagi na lumabas ay mabigat, at sa huli, 2 o 3 set lamang ng perpektong antas ng mekanikal na banal na damit ang maaaring tipunin, na itinuturing na mabuti. Ngunit ngayon, 6 na set ang na-assemble. Bukod dito, ang mga katangian ng 6 na set na ito ng perpektong antas ng mekanikal na mga banal na damit ay napakalakas na kaya nilang kumatok ang mga panga ng lahat sa mundo. Bukod sa kakayahang lumipad, ang Iron Man sa Earth ay may iba pang mga kakayahan na ganap na naiiba sa 6 na hanay ng mga mekanikal na banal na damit na ito. Hindi kalabisan na sabihin na kung ang combat effectiveness ng 6 na set ng mechanical holy clothes na ito ay 100, kung gayon ang armor ng Iron Man on Earth ay maaari lamang ituring na isang scum na may combat effectiveness na 5 lang. Perpektong antas ng mekanikal na banal na damit. Perpektong antas ng shell, hindi tinatablan ng tubig, lumalaban sa presyon, sobrang lakas, maaaring labanan ang karamihan sa mga pisikal na pag-atake, pinahusay na karagdagang mga function, perpektong antas ng hitsura, nilagyan ng mga intelligent na sistema. Perpektong panloob na circuit, hindi tinatagusan ng tubig, lumalaban sa presyon, 50% na pag-save ng enerhiya, anti-interference. Perpektong output ng enerhiya, tumaas ang enerhiya ng 50%, hindi tinatabla ng tubig at hindi masusunog, sobrang init ng init, at maaaring lagyan ng mga hiyas. Perpektong joint wrapping, nababaluktot, pinahusay na kaganhawahan laban sa mga pisikal na pag-atake, ganap na naaayon sa anatomy ng tao. Perpekto. Sa wakas, mayroong isang napakamaalalahanin na tampok, ang perpektong folding function, na maaaring tiklop sa isang 50-40*cm na kahon para sa madaling dalhin. Siyempre, lahat ito ay karaniwang mga katangian, walang masyadong kakaiba. Dahil ang lahat ng mga bahagi ng mekanikal na banal na balabal na ito ay may perpektong grado, makatwira na mayroon din itong pinakamahalagang pagbabago, na kaparehong karagdagang paggana ng perpektong grado na gulansiyo na talagang ikinagulat ni Hong Dali. At sa pagkakataong ito ay hindi 2 item, ngunit 3 item. Sa katunayan, ito ay wala. Ang tunay na problema ay ang mekanikal na banal na tela na ito ay maaaring aktwal na magpakita ng mga partikular na halaga sa screen ng system. Una, ang kabuuang halaga ng enerhiya ng mekanikal na banal na damit na ito. Perpektong antas ng baluti, lakas 2,300, karagdagang paliwanag, maaari itong bahagyang i-upgrade. Karagdagang paghahambing, ang shell ng rocket engine ay 1,500. Perpektong antas ng electric energy, kabuuang enerhiya 3, karagdagang paliwanag, maaari itong bahagyang i-upgrade. Mahina ang pag-upgrade. Karagdagang paghahambing, ordinaryong baterya ng kotse, antas ng enerhiya ay 18. Maaaring hindi ito maunawaan ng Hong Dali bilang isang numero lamang. Ngunit sa sandaling ang sistema ay nagbigay ng kaibahan, talagang naunawaan ni Hong Dali. Ang panlabas na shell ng set ng mekanikal na banal na damit na ito ay kalahating kasing lakas ng panlabas na shell ng isang rocket engine. Kalahati. Sa antas ng lakas na ito, kalahati ito ng lakas. Hindi kalabisan na sabihin na ang mga ordinaryong baril at bala ay talagang walang paraan upang harapin ang mekanikal na banal na tela na ito. Kung isinama sa sarili kong kakayahan sa kaligtasan. Hahaha. Isa lang akong mahina na hindi matatalo hanggang mamatay. Kung may lakas ka ng loob, kagatin mo ako. Si Hong Dali ay lubos na nasisiyahan sa tigas ng shell. Ngunit ang sistemang ito ng enerhiya. Ang kabuuang enerhiya ay 3, at ang antas ng enerhiya ng isang ordinaryong baterya ng kotse ay 18. Ang isang ito ay medyo hindi gaanong malakas. Ngunit isipin ito, sa kasalukuyan, ang bansa ay malamang na hindi makabuo ng anumang bagay na partikular na mabuti para sa pag-iimbak ng enerhiya, na maaaring magkaroon ng halos 15 beses ng lakas ng baterya ng kotse. Ganon-ganon lang. Tingnan ko kung mapapalitan ko ito kapag may pagkakataon. Hihintayin ko ang aking mga kamag-anak at kaibigan. Kung ang iyong kalusugan ay 100, maaari mong baguhin muna ang sangay ng teknolohiya at tingnan kung mayroong anumang magandang kagamitan sa enerhiya sa mga guhit. Matapos tingnan ang pangkalahatang mga halaga ng pagganap, ito na ang turn ng mga opsyon sa armas sa set na ito ng mga mekanikal na banal na damit. Sa katunayan, walang pakialam si Hong Dali sa sistema ng armas. Siya ay isang pasipista at hindi kailanman nahilig sa pagpatay. Ang paggastos ng pera ng masaya ang gusto niyang gawin. Kahit na may dumating para i-provoke siya, masayang bugbugin siya ni Hong Dali gamit ang pera. Sa katunayan, ako ay orihinal na nagpasya na tingnan ang sistema ng sandata ng baluti na ito na may balak na subukan ito. Bilang resulta, nang makita ni Hong Dali ang sistema ng sandata ng set na ito ng perpektong mekanikal na banal na damit, siya ay ganap na natigilan. Ito, napakahusay.
Kabanata 480, Perfect Level Mechanical Saint Cloth. Perpektong antas ng mekanikal na banal na damit, ang una sa tatlong karagdagang espesyal na katangian, perpektong antas ng sistema ng armas. Perpektong antas ng panlaban na sandata, attack power 1500, range 3 metro, health correction dagdag 50%, energy consumption, wala. Angkop para sa lupain, lupain S, hangin S, espasyo S, tubig A. Karagdagang paliwanag, maaari itong bahagyang i-upgrade. Karagdagang paghahambing, ang lakas ng pag-atake ng ordinaryong cold steel na kutsilyo ay 300. Perpektong precision guided missile, attack power 00, range 0 na metro, hit rate correction dagdag 100%, bilang ng bullet na natupok, 6 rounds. Angkop na lupain, lupain S, hangin S, espasyo B, tubig B. Karagdagang paliwanag, maaari itong bahagyang i-upgrade. Karagdagang paghahambing, ang lakas ng pag-atake ng isang ordinaryong pistola ay 600. Perpektong high voltage electric pulse beam, attack power 30, range 500 metro, hit rate correction dagdag 100%, energy consumption. Angkop para sa lupain, lupa S, hangin S, espasyo A, tubig ay hindi wasto. Karagdagang paliwanag, maaari itong bahagyang i-upgrade. Karagdagang paghahambing, ang lakas ng pag-atake ng isang ordinaryong rocket launcher ay 1,000. Perfect light bullet, attack power 5,400, range 10 metro, health correction dagdag 100%, energy consumption 100. Angkop para sa terrain, land, air, space, water ay invalid. Karagdagang tala, maaari itong i-upgrade. Gayun din, ang kasalukuyang instant na output ng enerhiya ay hindi sapat at hindi magagamit. Bagamat hindi magagamit ang huling perfect level na light bullet dahil ang sistema ng enerhiya ay hindi sapat na malakas, ang iba pang tatlong perpektong antas ng mga sistema ng armas ay nagpapahintulot kay Hongdali na sa isang iglap, naramdaman kong ang pagsusuot ng bagay na ito ay maaaring mapangalagaan ang kapayapaan ng mundo. Ito talaga. Nagulat si Hongdali, nag-alala si Hongdali, baliw si Hongdali. Ang gusto lang namin ay isang magandang mekanikal na banal na kasuotan, ngunit talagang mabuti para sa iyo na magkaroon ng ganoong high-end na sandata dito. Ako ay isang alibughang tao, hindi isang militarista na nagbabalak na sakupin ang mundo. Sige, this time mukha na siyang Iron Man. Simula ngayon tatawagan na tayong Robot Man. Matapos tingnan ang unang perpektong antas ng sistema ng armas, ang susunod na bagay ay ang pangalawang item, ang karagdagang kakayahan ng perpektong antas ng insekto. Perpektong antas ng sprint, isang bilis ng pagsabog na 100 kilometro bawat oras, na maaaring tumagal ng hanggang 10 minuto. Karagdagang paliwanag, kasalukuyang pinagmumulan ng kuryente. Perpektong pagtalon, paputok na tumalon na may taas na 100 metro. Maaaring gamitin ng 100 beses. Karagdagang paliwanag, kasalukuyang pinagmumulan ng kuryente, karagdagang perpektong landing. Perpektong lakas, ang lakas ng pagsabog na 000 kg, na tumatagal ng hanggang 5 minuto. Karagdagang tala, kasalukuyang pinagmumulan ng kuryente. Perpektong pag-akyat, ang mga daliri ay nilagyan ng maliliit na malalakas na spike, na maaaring umakyat sa lahat ng uri ng pader. Bueno, tila ang mga genetic na kakayahan ng mga insekto na pinag-aralan ni Zhang Yi ay magagamit lahat sa kasalukuyan. Tayo ay medyo Superman. Magiging Spider-Man na ako mula ngayon. Dapat ay isang magandang ideya na isuot ang bagay na ito at idikit ito sa dingding upang masilip. Sa katunayan, ang dalawang item na ito ay karaniwang itinuturing na pinahusay na mga function. Bagamat napakalakas din nila, nasa loob pa rin sila ng inaasahang saklaw. Sa madaling salita, ito ay ang 100 set ng mekanikal na banal na damit na ipinadala ng pinuno. Ito ay dinisenyo para sa militar. Normal na magkaroon ng sistema ng armas at isang superhuman na sistema dito. Pagkatapos mabulok at pagsamahin ang Hongdali, natural na mapapabuti ang epekto. Sa pamamagitan nito, hindi ito masyadong kakaiba. Ngunit ang sumusunod na item ay malinaw na lumampas sa inaasahan ni Hongdali. Ang pangatlong item ay ang perpektong antas ng Mecha Fusion. Ang perpektong antas ng mekanikal na banal na damit, na naglalaman ng perpektong antas ng neural connection system. Maaari itong isama sa mga malalaking mecha upang mapabuti ang kakayahang umangkop at kakayahang magamit ng mga malalaking mecha. Karagdagang tala, ang kasalukuyang pinagmumulan ng kuryente ay walang sapat na output ng enerhiya at pansamantalang hindi magagamit. Ito ay pansamantalang hindi magagamit muli. Ngunit kahit na hindi ito magagamit, ang isang ito ay napakalakas. Ano ang ibig sabihin ng makapag-fuse sa malalaking mecha? Nangangahulugan ito na ang mga pagkukulang ng humanoid war weapons na binanggit ni Lin Chui noon ay maaaring mabayaran ng malaki nito. Lalo na yung mga mobile. Ang kadaliang mapakilos ng malalaking robot ay ang pinaka-problema. Sa pagharap sa mga missile ng mga fighter jet ng kalaban, imposible para sa mga malalaking robot na umiwas ng may kakayahang umangkop,
at ang bilis ng paggalaw ng mga ito ay hindi maabot ang bilis ng mga eroplano, kaya maaari lamang silang maging mga buhay na target. At kung gusto mong gumawa ng isang tunay na mabilis na yumigtad, ito ay madaling maging sanhi ng hindi sapat na joint pressure resistance at humantong sa pagpapapangit ng katawan. Ngunit ngayon na mayroon kaming perpektong mekanikal na banal na tela, hanggat nakahanap kami ng isang paraan upang maisama ito sa malaking robot, ang kakayahang umangkop ay hindi magiging isang problema. Wow, hahaha. Gundam, nandito ako, gaya ng inaasahan. Ang pangarap ng isang lalaki ay dapat ang mga bituin at dagat, tama ba? Mula ngayon ay magdadrive na kami ng Gundam sa paaralan. Ang paggamit ng bagay na ito bilang isang paraan ng transportasyon ay tiyak na mas mahusay kaysa sa pagmamaneho ng kotse upang makaakit ng pansin. Isipin mo, sa paaralan, ang ibang mga tao ay nagmamaneho ng mga sports car na nagkakahalaga ng 10 o kahit milyon-milyong dolyar, na nagpaparamdam sa iyo na napakamaharlika at dominanti, tama ba? Ngunit magmaneho tayo ng Gundam. Hindi ba kayang mag-transform ang perfect level natin na si Gulan Shu? Kapag nakahanap tayo ng paraan para mabago ito, maaari natin itong pagsamahin sa perpektong mekanikal na banal na tela na ito. Pagkatapos ay maaari naming i-drive ang isang iyon sa paaralan. Wow, hahaha. Ang iba pang mga kotse ay nasa ilalim ng aming mga paa, at sila ay parang mga salagubang mula sa itaas. Kaya sa ngayon, ang pinakakagyat na bagay ay ang pinagmumulan ng kuryente. Ngunit hindi nagmamadali si Hong Dali tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang maglakad ng hakbang-hakbang, at ang isang taong grasa ay hindi makakain ito sa isang araw. Magpapalipas na lang tayo ng oras mamaya, okay lang. Kung mayroong anumang magandang mapagkukunan ng pagganyak sa hinaharap, pagkatapos ay gumastos ng pera ng husto. Kung talagang makakagawa tayo ng isang maliit na nuclear fusion reactor, o iba pang makina, ito ay magiging mahusay, tama. Tianjing Mountain, ang lihim na cabin. Itong Hong Dali. Tumingin ang misteryosong lalaki sa lock tester na nasa harapan niya, huminga ng malalim, at gulat na sinabi, alam kong swerte siya, alam kong magiging napakabuti niya. Sandaling ungol niya, saka umupo sa upuan, ngumiti ng pilit na hindi niya maisara ang bibig. Bilang boss ng lahat sa buong kaharian ng langit, ang isipan ng misteryosong lalaki ay umiikot ng labis na hindi kasiya siya. Mula sa nakaraang pagtalon sa index ng swerte ni Hong Dali, mabilis niyang napagtanto na dapat ay ginagawa ni Hong Dali ang 100 set ng mekanikal na banal na damit na ipinadala niya. Kung paano ito gagawin partikular, hindi mahuhulaan ng misteryosong lalaki, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay sa swerte ni Hong Dali, siguradong malaki ang makukuha ng mga mekanikal na damit na iyon. Hindi alam ng misteryosong lalaki ang tiyak na ani, ngunit tiyak na hindi ito masama. Well, huminahon ka, dapat kalmado ka. Huminga ng malalim ang misteryosong lalaki at tuluyang na-control ang kanyang excitement. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maghintay para sa pinakabagong balita mula kay Chief Woody. Kung ang lahat ay tulad ng kanyang naisip, kung gayon ang Hong Dali ay magkakaroon ng higit na paggamit, na higit pa sa imahinasyon ng sinuman. Tungkol naman sa tiyak na paggamit nito, hindi pa natin masasabi, hindi dapat i-leak ang sekreto. Leader, Terra, nang makita ang misteryosong lalaki na nakaupo roon at humahajijek, maingat na nagtanong si Dr. Aihui mula sa gilid, balik muna tayo, o dapat nating ipagpatuloy ang pagtuklas ng pinakahuling index ng swerte ni Hong Dali dito. Sabihin sa lahat na tawagan ito ng isang araw, bumalik at magpahinga ng mabuti, kumain sa restaurant ng banquet ng estado, at pagkatapos ay magpahinga ng hapon para hintayin ang susunod na anunsyo. Tuyong umubo ang misteryosong lalaki, at pagkatapos ay bumalik ang kanyang ekspresyon sa dati niyang kalmado at kalmadong ekspresyon. Sinabi niya, tandaan, walang sino man ang pinapayagang maglabas ng isang salita tungkol sa mga kaganapan ngayon. Kung hindi, alam mo ang mga kahihinatnan. Nangangako ako na hindi ako maglalabas ng kahit ano. Si Dr. Aihui at ang iba pa ay pawis na pawis at mabilis na sinabi ang kanilang posisyon. Well, let's go. Sabay labas ng bodega. Si Tang Moxon ay patuloy na nakatitig sa pintuan ng bodega. Habang tinitingnan ito, tinanong niya ang hepe sa mahinang boses, Tito Hepe, si Dali ay nasa loob, gaano katagal bago siya lalabas? Hindi ko alam kung ano ang maaari niyang pag-usapan sa oras na ito. Inilagay ng pinuno ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Sa sandaling magsuot ka ng malaking trench coat, kung maglalagay ka ng eye patch, magmumukha kang direktor ng SHIELD sa pelikulang, Captain America, sa Earth, nagpapanggap pa rin ang matandang iyon na Cole sa kabila ng kanyang edad. Sa walang malasakit na ekspresyon, dahan-dahan niyang sinabi, huwag kang mag-alala, tiyak na makakaisip ang batang ito ng magandang bagay. Siya nga pala, Zinkson, hindi ka interesado sa maraming sikreto ni Dali. Sino ang curious sa kanya? Matamis na tumawa si Tang Moxon at sinabing, ang taong ito ay napakatalino. Bagamat karaniwan siyang walang puso, nalilito siya sa maliliit na bagay ngunit matalino sa malalaking bagay. Una, unti-unti siyang maglalabas ng mga bagong bagay. Kapag naramdaman namin iyon, masasanay kami. Natural lang. Tamad akong magtanong sa kanya, at sa palagay ko hindi niya masabi sa akin. Anyway, alam ko lang na mananalo siya sa sarili niyang mga tao.
Hehe, tama ka, nakangiting sabi ng hepe. Tumango, tumingin ulit siya kay Lin Chuyin, Chuyin, hindi ka ba nakikiusyoso? Walang gaanong reaksyon si Lin Chuyin, ang gusto ko lang ay mag-aral ng teknolohiya, hindi ang mga tao. Hanggat maayos siya, magiging maayos ang lahat. Wala akong pakialam. Well, totoo na ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama, at ang mga weirdo ay madalas na napapalibutan ng mga weirdo. Sa sandaling naisip ito ng lahat, nagkaroon ng malakas na putok sa bodega, at isang figure ang tumaas sa langit, tumawa ng malakas. Nayanig ang buong langit at umalangaw-ngaw, wahahahahaha. Ang pinakagusto ko ay tapos na. Nang marinig ang boses na ito, napalingon ang lahat at napatingin. Nakita ko ang isang pilak puting figure na dumiretso sa langit na humigit kumulang 50 metro ang taas, gumagawa ng iba't ibang paggalaw sa hangin, kabilang ang mga pasulong na roll, back roll, left roll, at right roll. Si Hong Dali, ang bastard na ito, ay nasa langit lahat ng uri ng pagulong, at sa wakas sa isang putok, tumama ito sa lupa, nagsaboy ng alikabok sa buong lupa. Ang mga bibig ng lahat ay bamuka sa isang malaking, nahugis, at hanggang sa bumangon si Hong Dali na may hagulgol ay mabilis silang nagtipon-tipon. Si Tang Moxon ay higit na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Hong Dali at nagmamadaling nagtanong, Dali, okay ka lang? Si Lin Chuyin ay mas nag-aalala tungkol sa panlabas na shell ni Hong Dali, bueno, ang exoskeleton armor na ito ay tila mas malakas kaysa sa akin. Ang puno ay nag-aalalang nagtanong, binata, okay ka lang ba? Nasira ba ito? Well, kailangan pa rin ng buwan ng tiket. Mga kapatid, kung mayroon kayong mga tiket, huwag itago. End of this chapter. Pahingi naman ng like at share para mapabilis ang pag-upload natin, salamat.